Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1191 hanggang 1200. Kabanata 1191, patuyuan si Bundoktay habang kumikilos si Bundoktay, pinili ng tatlo pang manood. Kahanga-hanga si Mad Dragon, alam nilang lahat iyon. Pero wala ni isa sa kanila ang nakipag-cross ng kamao kay Mad Dragon. Mas mabuting hayaan muna ang malaking lalaki na subukan ang tubig. Kapag napagod na sila na naman ang aatake. Iyon ang nasa isip nilang tatlo. Imposibleng mabuhay sa mundo ng labanan ng walang utak. Sa mundong ito na walang mga patakaran at kaayusan, ang pagiging tuso ay hindi maiiwasan. Kailangang laging magbantay ang isa laban sa isang biglaang pag-atake. Ngunit, sa kasamaang palad, si Mount Tai, ang maskuladong lalaking ito, ay hindi nakapagpigil ng kanyang mga bagzo ng damdamin at lumagpas sa pulang linya. Pidgel ang hininga ng lahat, sabik na masaksihan ang kapanapanabot na tunggalian na ito. Kumatok, 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 nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Mount Tai at sumugod kay Julius Reed. Sa bawat hakbang, nanginginig ang patio ng Shadow Gate. Nakakakilabot, ang kanyang timbang, kasama ang kanyang tangkad, ay sumisimbolo ng lakas. Ang una, nakatayo si Julius Reed na nakakuyom ang mga kamay sa likod, at bahagyang humakbang pasulong. Nakatayo siya sa labas ng puting linya. Mamatay ka. Umungol si Bundoktay, sabay hampas ng kanyang mga kamao pababa. Ang suntok ay parang isang madilim na ulap na tumatakip sa kalangitan. Habang nakatayo sa lupa, tanging anino ng Bundoktay ang makikita. Kung makakabit siya, dudurugin nito ang buto at laman hanggang sa maging sira-sira ang sapal. Ang lakas ng isang simpleng mortal. Bahagyang bumantong hininga si Julius Reed, at mabilis na umiwas. Sa isang kisap mata, lumitaw siya 3 metro ang layo. Bam! Tunog. Ang susunod na sandali, ang lupa ay nabuwal sa isang malalim na hukay. Maging ang mesa na may hawak ng Divine Dragon Tripod ay nayanig ng napakalakas kaya lumipad pataas bago bumagsak. At ang Divine Dragon Tripod, na parang nakadikit sa mesa. Hindi gumalaw kahit isang pulgada. Tripod ng banal na dragon. Hindi tumama ang tama ngunit napilitan si Mad Dragon na umatras. Ang Divine Dragon Tripod ay abot kamay lang. Tuwang-tuwa si Bundoktay, na hindi makapaniwala, at iniabot ang kanyang malalaking kamay, akmang hahawakan ang Divine Dragon Tripod. Agad na nagdilim ang mga mukha ng tatlong nasa likuran niya. Kayang napakadali lang makuha ang kayamanang ito. N-O-S-O, bigla. Ngunit nang malapit nang mahawakan ng mga kamay ng Bundoktay ang Divine Dragon Tripod. Biglang hinaranggan ng isa pa ang kamay niya. Malaking lalaki, iniisip mong kunin ang gamit ko. Hiningi mo ba ang opinyon ko? Si Julius Reed, nakakawala lang, ay lumitaw sa harap ng Bundoktay ng walang palm. Ang kanang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa matipunong braso ng Bundoktay. Ang braso ng Bundoktay ay may diametrong 1 buong 10 sentimetro. Nababalot ng kalamnan. Gayunpaman, ang gayong nakakatakot na lakas ay mahigpit na hinaranggan ni Julius Reed. Nakita ni Bundoktay ang Divine Dragon Tripod sa harap niya ngunit tuluyan na siyang hindi makagalaw. Naghahanap ng kamatayan. Ungol ni Mount Tai, ang kabilang kamay niya ay humahampas pababa kay Julius Reed. Swoosh! Susmariosep! Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Julius Reed. Kamao laban sa kamao. Pagkatapos ng maikling banggaan, tumalon si Julius Reed sa ere, ang kanang paa niya ay marahas na sinipa ang Mount Tai sa mukha. Kumatok, kumatok, napaatras ng 2 hakbang ang Bundoktay, habang malakas na umiiling. Ang lubos na kahihiyan, siya, gamit ang lahat ng kanyang lakas, ay talagang naitaboy ng harapan. Pupunitin kita. Oh! Umungol ng malakas ang Bundoktay, habang walang tigil na kinakalabog ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamao. Namumula ang mga mata niya, parang puro pagkawasak at pagpatay lang ang nakikita niya. Matapos sandaling pakalmeyan ang sarili,
Lumino ang isip ni Mount Tai. Bigla siyang tumalon pasulong, ang kanyang katawan ay naging isang mabigat na bomba, na humahagis patungo kay Julius Reed. Diyos ko, para itong bombang nuclear na gawa ng tao. Ang tamaan ay tiyak na kamatayan. Bulalas ni Hammer Leocadia, habang pinapasan ang kanyang bakal na martilyo, sa gulat. Bam! Tunog. Isang malakas na pagsabog. Napuno ng alikabok ang hangin. Maraming mandirigma sa mundo ng pakikipaglaban ang umatras ng ilang hakbang, ang ilan ay nahihirapang manatili sa kanilang kinatatayuan. Parang tunay na nayanig ang lupa na parang lindol. Ang mga tile sa sahig sa base ng Shadow Gate, na ginamitan ng malaking gastos, ay nagkawatak-watek na ngayon. Higit pa sa puting linya. Lumuhad si Bundok Tai sa lupa, ang buong katawan niya ay nakalubog doon. Patay na. May isang gulat na sumigaw, dinurog hanggang mamatay ng Bundok Tai ng buhay. Sa bigat na yan, kahit ako ay tiyak na mamamatay. Umiling ang lalaking may puting buhok na nakatayo sa tabi ni Hammer Leocadia, sa harap ng lubos na kapangyarihan, talagang mahirap itong harapin. Kung makakasalubong ko ang Bundok Tai, tiyak na iiwasan ko ang anghang nito at unti-unti ko itong sisirain. Napakawalang kwenta ni Mad Dragon. Senior brother, kung ikaw yan, siguradong mapapatay mo ng buhay ang malaking lalaking yan. May hawak na latigo ang blondeng babae, halata sa mukha ang paghamak, malamang nadurudge na ang baliw na dragon na yan, di ba? Ang bunga ng kayabangan. May paghamak na sinabi ng lalaking may puting buhok, ang bulag na kumpiyansa ay pagmamataas lamang. Kung naiwasan niya ang talas nito, hindi sana natalo si Mad Dragon. Pero pinili niya ang pinakakamangmangan na paraan. Gusto niyang gamitin ang lakas ng kanyang kalaban para talunin sila ngunit sa huli ay nabigo siya. Anong nangyayari? Ay, tapos na ba ng ganoon lang? Ang Mad Dragon na nagpadugo sa Medicine King Valley, ay nadurudge. Ito ang pagkakaiba ng mga sekta at ng mundo ng pakikipaglaban. Naghiyawan ang mga tao dahil sa gulat sa kanilang mga boses. At may bahid ng pananabik. Kung wala ang pagbagsak ng Seven Clouds Academy, lagi sana silang may espadang nakasabit sa kanilang mga ulo. At ngayon, sa wakas ay namatay na si Mad Dragon. Sa gitna ng karamihan, isang hiyawan ang sumabog ng hindi mapigilan. Bam! Tunog. Pero bigla, gumalaw ang katawan ng Bundok Tai. Bam! Tunog. Isa na namang malakas na ingay. Dahan-daang itinaas ng Bundok Tai ang kanyang ulo mula sa malalim na hukay. May mga kakayahan nga ang malaking lalaking ito. Pero akin ang Divine Dragon Tripod. Sabi ng lalaking may puting buhok at saka dahan-daang humakbang paarap. Nakasunod ng malapit ang babaeng blonde sa tabi niya. Maging si Hammer Leocadia ay handa ng kumilos. Biglang namatay si Mad Dragon, at medyo hindi nakapag-react ang lahat. Bam! Tunog. Isa na namang malakas na ingay. Ang itaas na kalahati ng Bundok Tai ay lumitaw na mula sa lupa. Tingnan mo, ano yan? Maya-maya lang, may biglang sumigaw dahil sa gulat. Iyon ay, tao yan. Sinundan nila ng tingin ang sumigaw, at nakita nila ang isang taong nakatayo sa ilalim ng leeg ng Bundok Tai. Si Mad Dragon yan, hindi pa siya patay. Hindi napigilan ng unang martial artist na makapansin sa sitwasyon ang panginginig, siya. Itinulak niya papataas ang Bundok Tai. Sa loob ng malalim na hukay. Galit na umungal ang Bundok Tai, inipon ang lahat ng kanyang lakas para lumaban. Pero unti-unting itinutulak pataas ang katawan niya. Nang tuluyang matuwid ang itaas na bahagi ng katawan ng Bundok Tai ay saka lamang malinaw na nakakita ang lahat. Si Mad Dragon iyon, mag-isang nakahawak sa leeg ng Bundok Tai. Hindi patay. Ang lalaking may puting buhok na humakbang paarap kanina ay dahan-daang umatras. Bam! Tunog. Sa sandaling humakbang paatras ang kanyang paa sa harap. Biglang lumipad pabalik ang Bundok Tai na parang isang napakalaking bomba. Bumagsak ang kanyang malaking katawan sa lupa, na lumikha ng isang malalim na hukay. Huff! Napasinghap si Mount Tai, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat. Paanong hindi siya patay? Umungol ang galit na Bundok Tai, habang ibinabato ang kanyang mga kamao sa lupa. Lumipad ang alikabok kahit saan. At siya mismo ay biglang sumugod paarap. Ang Bundok Tai, na may bigat na halos 1,000 libra, ay sumugod na parang isang lokomotibo, walang humpay na humahampas.
Oy, sus Mariosep! Hinayla ni Julius Reed ang bandila ng Golden Dragon devouring the sun mula sa likuran, at sabay na tumalon sa ere. Puchi! Habang dumadaan siya sa ulo ng bunduktay, malakas niya itong itinulak pababa. Ang ilalim ng bandila ay isang sibat na bakal. Bumagsak ito diretso sa katawan ni Mount Tai. Ikaw, nawala. Dahan-daang lumapag si Julius Reed, nakatalikod sa bunduktay. Tulad ng sinabi ko kanina. Ang mga tatawid sa pulang linya, mamamatay. Papatayin kita. Lumingon si Mount Tai, ang kanyang mga mata ay mapula-pula. Galit na iwinaksi niya ang kanyang mga kamao patungo sa ulo ni Julius Reed. Kung tinamaan, tiyak na mamamatay siya. Ngunit tila walang kaalam-alam si Julius Reed, nakatayo lang nang hindi gumagalaw at ang mga kamay ay nakalutang sa likuran. Kumabog, nang ang mga kamay ng bunduktay ay wala pang kalahating metro mula sa kanyang ulo. Bumagsak ang malaking katawan kasabay ng isang malakas na pagbagsak. Sa itaas ng kanyang ulo. Ang watawat ng gininto ang dragon na lumalamon ng araw ay nakalibing ng kalahating metro. Bumulwak ang dugo na parang bukal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1192, ang masamang chi ay pumasok sa katawan ang bigla ang pagkamatay ni Taishan ay nagpabilis ng tibok ng puso ng maraming tao. Sa pasukan, nasaksihan nilang lahat mismo ang kabangisan ng malakas na lalaking ito. Higit sa lahat, wala ni isang butil ng alikabok sa katawan ni Mad Dragon. Malayong magmukhang magulo, sa totoo lang ay tila panatag na panatag siya. Sama-sama tayong sumalakay. Nang harapin ang mga magagaling na martial arts na sandaling natigilan, walang pakialam na sinabi ni Julius Reed, medyo nag-iinit lang ako ng kaunti. Matagal na rin simula nang huli akong lumaban. Malakas si Taishan. Pero hindi na kinailangang gamitin ni Julius Reed ang kapangyarihan ng Dragon King Ring para patayin siya. Kung ikukumpara sa mga disipulo ng mga sektang Orthodox, ang Taishan ay nagtataglay lamang ng matinding lakas. Kulang pa rin ang kanyang mga kasanayan, sa ngayon. Gayunpaman, ang pagkamatay ni Taishan ay isang malaking dagok para sa mga tao sa mundo ng martial arts. Nagkatinginan sila, hindi maitago ang gulat sa kanilang mga mukha. Sabay-sabay mo akong lalapitin. Pinunasan ni Julius Reed ang singsing ng hari ng dragon sa kanyang kamay at walang pakialam na nagtanong. Ngayon, magsasagawa siya ng isang napakatinding pagpatay. Para sa kanya, ang mga taong ito mula sa mundo ng martial arts, kung hindi man malubhang nasugatan, ay kasing nakakainis ng mga langaw. Nakakainis talaga. Wala nang gaanong natitirang oras bago ihalal ng 10,000 Mountain Alliance ang bagong Saint Master nito. Kinailangang tuklasin ni Julius Reed ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkawala ng memorya bago ang seremonya, at patunayan ang kawalang kasalanan ng kanyang apat na katulong. Sa pamamagitan lamang ng pagpuksa sa lahat ng mga traidor ay sa kanya maaaring masakop ang DeMarco Mount. At mabawi ang pinakamataas na awtoridad. Ang mga tao ng Seven Clouds Academy ay nagkalat at naglaho mula sa punong himpilan ng Shadow Gate. Si Julius Reed lamang ang natira rito. N0 no Gio, S Omicron. Simula nang matuklasan niya na ang Dragon King Ring ay naglalaman ng evil chi, hindi niya kailanman lubusang inilabas ang malisyosong enerhiyang iyon. Nang mapalaya, hindi sigurado si Julius Reed kung makokontrol niya ito. Kung hindi dahil sa kanyang Panginoon mula sa Medicine King Valley na si Nelson, hindi sana tiyak ang magiging resulta ng labanan. Pero ngayon, gustong subukan ni Julius Reed. Nahirapan na ang kanyang memorya, at ang kanyang paggaling ay nagsimulang bumagal ng husto. Para mapatay lahat ng mga taong ito sa harap niya ng sabay-sabay, kailangan niyang gamitin ang kapangyarihan ng Dragon King Ring. Ngunit kasabay ng pagkalugi ay ang pagkalugi. Ang nakukuha ay kapangyarihan, ang nawawala ay ang rasyonalidad. Gusto niyang gamitin ang sarili niyang espada para ipakita sa mundo. Tiyak na mamamatay ang mga makakasakit sa Seven Clouds Academy. Isang lalaki, isang espada. Nakatayo sa gitna ng patio ng Shadow Gate. Sa likuran niya ay ang maalamat na kayamanan. Ang tripod ng banal na dragon. Ngunit, sa harap niya, sa libu-libong taong naroroon, wala ni isa ang nangahas na humakbang pasulong. Sa wakas, pagkalipas ng 10 minuto, huminga ng malalim ang binata na may puting buhok at tinahak ang pulang linya. Masamang buwan, Norwood Caldwell. Humakbang din paabant ang dalaga. Pakiusap,
Paliwanagan mo ako. Hindi pa natatapos ang mga salita nang biglang nagulantang ang buong lugar. Mga disipulo ni Buddha ng Diyos ng kanlurang dagat, nang gininto ang batang lalaki at ng batang babaeng Jade. Sino ang mag-aakala na ang nag-iisang kanlurang Diyos na Buddha ay sasali sa pakikipaglaban para sa banal na Dragon Tripod? Dahil nagsanib puwersa sina Evil Moon at Norwood Caldwell, tiyak na mapapahamak si Mad Dragon. Maging ang kanlurang dagat ay noga. Nang makita ang lalaki at babae na kumikilos, napuno ng pananabik ang mga mata ng mga martial artist. Buddha, Diyos ng kanlurang dagat. Para siyang isang maalamat na figure. Sinasabing nakamit ni Buddha ang dakilang kahusayan sa martial arts, at kakaunti lamang sa mundo ang makakapantay sa kanya. Mula noong labanan sa Boulevard 30 taon na ang nakalilipas. Ang Diyos na Buddha ng kanlurang dagat ay humiwalay sa mga makamundong gawain, at dedikado sa pag-aaral ng martial arts. Ang labanang iyon ay lubhang nakakagulat. Nag-iwan ito ng hindi mabilang na mga alamat para sa mundo. Ang mga nakasaksi sa tunggalian ay tiyak na maaalala magpakailanman ang figurang nakasuot ng puti. Kabaligtaran ito ng nyebe ng Boulevard, kumikinang ng husto sa isa't isa. Sa labanang iyon, napuno ng nyebe ang kalangitan. Ang pangunahing tuktok, kung saan naganap ang labanan, ay talagang pinatag ng 100 metro. At pagkatapos noon, umalis ang Diyos Buddha ng kanlurang dagat na may isang hagod ng kanyang manggas, naiwan na lamang ang isang grupo ng mga bangkay na natuyo ang dugo sa Bundok Boulevard. Ngayon na, ang nakasarang pintong disipulo ng Diyos Buddha ng kanlurang dagat ay nakalusot sa kanyang pag-iisa at nakarating sa Shadow Gate. Nangangahulugan ba ito na ang walang kapantay na makapangyarihang ito, na kahit ang mga sinaunang sekta ay hinahangaan, ay naghahangad din ng Divine Dragon Tripod? Kung makukuha ng Sky Slaughter Sect ang Divine Dragon Tripod, maglalakas loob silang makipaglaban para dito. Ngunit ang disipulo ng Buddha ng Diyos ng kanlurang dagat. Nagiging komplikado na ang mga bagay-bagay, sabi ni Denzel Leopold, habang nakatayo sa gitna ng karamihan ng bahagyang nakasimangot. Hindi ko inaasahan na pati ang matandang iyon ay makikialam. Kailangan nating tugtugin ito ng diretso. Kung talagang mamatay si Mad Dragon sa kamay ng Golden Boy at Jade Girl, magsasama-sama tayo para agawin ang tripod. Gayunpaman, hindi natin dapat saktan ang kanilang buhay. Bagamat kahanga-hanga ang Diyos na si Buddha, ang ninuno ng ating Sky Slaughter Sect ay lumitaw din mula sa pag-iisa. Kung may laban para sa tripod, hindi kami natatakot, tumanggo si Lawson Fairbanks, lubos na sumasang-ayon sa pamamaraan ni Denzel Leopold. Malakas ang Diyos na si Buddha. Pero hindi naman mas mahina ang MA Sect at Sky Slaughter Sect. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na pares ng mga mata ang nakatuon sa Golden Boy at Jade Girl. Gusto nilang makita kung gaano kahusay ang dalawang disipulo ng West Sea God Buddha. Ang Divine Dragon Tripod, determinado akong makuha ito. Kung ihaharap mo ito gamit ang dalawang kamay, baka ikonsidere kung huwag mong iwanang buo ang katawan mo, sabi ni Evil Moon, habang nakangiti ang mukha at bahagyang gumagapang ang puting buhok. Mapatla ang kanyang balat, at mapupulang labi pa nga ang kulay. Katabi ni Evil Moon, si Norwood Caldwell ay nakasuot ng masikip na leather suit, at tanging ang pagnanais na manggaso ang nagniningning sa kanyang mga mata. Tila, si Mad Dragon ay isa lamang niyang biktima. Nabalitaan ko na ang West Sea God Buddha ay walang kapantay sa loob ng mga dekada, at 30 taon na ang nakalilipas sa Boulevard Mountain, mag-isa niyang pinatay ang isang sekta na may 500 taong pamana, sabi ni Julius Reed habang nakakuyom ang mga kamay sa likuran, habang bahagyang tumatawa. Sayang, hindi niya ako nakikilala. Mayabang. Galit na sigaw ni Norwood Caldwell, wala kang lakas ng loob na ikumpara ang sarili mo sa Panginoon ko. Pagkatapos magsalita, mahigpit niyang hinawakan ang mahabang latigo, mukhang handang sumuntok anumang oras. Ang Panginoon ay walang talo sa mundo, sinumang sumalungat sa kanya ay may iisang landas lamang patungo sa kamatayan, pidgel ni Evil Moon kay Norwood Caldwell, habang nakangiti rin habang nagsasalita, Mad Dragon, binibigyan kita ng pagkakataong lumuhad at magmakaawa para sa awa. Kung hindi, gagawin kong mas malala pa kaysa sa kamatayan ang buhay mo. Oy, Sus Mariosep, saktong katatapos lang niyang magsalita. Isang kumikinang na mahabang sibat na pilak ang lumitaw sa kamay ni Evil Moon. Hindi masasayang para sa iyo ang mamatay sa kamay ko.
Isang buwan mula ngayon, sa Grandmaster rank sa Dusty platform, papasok ako sa top 20. Sa sandaling lumitaw ang mahabang sibat, marami ang nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugad. Isang napakalamig na lamig. Ang lamig na ito ay diretsyong dumadampi sa kanilang mga ulo sa gitna ng mainit na simoy ng hangin ng unang bahagi ng tag-araw. Sa kaibuturan ng puso ng mga martial artist, isang walang pangalang takot ang lumitaw. Noong nakikipaglaban ako para sa mundo, ang ninuno mo sa kanlurang dagat na Buddha ay isa pa ring pertilisadong itlog. Lumuhad ako. Tanungin mo siya kung ang Diyos ng kanlurang dagat na si Buddha ay nang ahas na magtiis, sabi ni Julius Reed, habang umiiling habang nakangiti. Mga mortal na walang alam. Kung hindi lang dahil sa mga alaala niya na nakakulong, na pumipigil sa pagbangon ng kanyang lakas. Kaya niyang tapusin ang grupong ito sa isang espada lang. Kawalang galang. Ang lakas ng loob mong insultuhan ang Panginoon ko. Swoosh! Sus Mariosep, si Evil Moon, na kanina lang nakatayo sa kanyang pwesto, ay naging isang imahe na parang wala sa sarili. Sumabog sa ere ang mahabang sibat sa kamay niya. Sasama rin ako. Kasabay nito, hinampas ni Norwood Caldwell ng walang pakundangang ang kanyang mahabang latigo, parang isang ulupong na tumatakbo patungo sa kanyang target. Kasama sina Golden Boy at Jade Girl sa pagkilos. Tiyak na patay na si Mad Dragon. Nakatayo si Brazen Beaumont sa gitna ng karamihan, ang tono niya ay may bahid ng panghihinayang. At sa looban ng Shadow Gate, sumugod ang Golden Boy at Jade Girl, tig-isa sa magkabilang panig. Lahat ng tao sa mundo ay nag-iisip na patayin ako. Dahil sa matinding pagsalakay ng dalawa, yumuko si Julius Reed at sumulyap sa singsing ng hari ng dragon. Gayunpaman, buhay pa rin ako hanggang sa araw na ito, at hindi man lang nila mahanap ang mga libingan para sa kanilang sarili. Swoosh! Sus Mariosep, sa isang kisap mata. Ang mahabang sibat sa kamay ni Evil Moon ay tumama na hanggang 10 sentimetro mula sa kanyang noo. Pumutok. Nasalo ito ni Julius Reed mula sa ere gamit ang kanyang kanang kamay. Ang dulo ng sibat, 3 sentimetro lang ang layo mula sa noo niya. Sa sandaling iyon, sumabog ang singsing ng hari ng dragon at nagkaroon ng matingkad na pulang liwanag. Ang dragon na nakaukit sa singsing ay tila mabubuhay. At ipinikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata. Nang buksan niya ulit ang mga ito, nagwawala ang mga wandering dragon sa kanyang mga balintataw. Nagsimula na ang pagpatay, bahagyang umangat ang mga sulok ng kanyang labi. Mabilis na kumalat ang isang itim na linya mula sa singsing ng hari ng dragon. Hanggang tuktok ng ulo ni Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1193, agarang pagpatay ang lupain ay may magnanimong integridad, at natural lamang na nariyan din ang masamang chi. Harmony sa pagitan ng yin at yang, lahat ay nagpupuno sa isa't isa. Ang magnanimong integridad ay nagdudulot ng katwiran, ngunit kadalasan ang kapangyarihan nito ay hindi kasing lakas ng malisyosong enerhiya. Ang malisyosong enerhiya ay maaaring, sa maikling panahon, magbigay ng napakalakas na lakas. Ngunit ang kapalit ay ang katinoan ng isang tao. Sa harap ng tukso ng kapangyarihan, mahirap para sa sino man na kontrolin ang kanilang sarili. Gayunpaman, isa si Julius Reed sa mga taong ito. Hindi siya nag-aalala tungkol sa mga negatibong epekto na dulot ng pagpasok ng Evil Chi. Nang unti-unting lumitaw ang mga maitim na linyang iyon, nakaramdam ng lamig si Evil Moon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Palagi niyang nararamdaman na may kakaiba sa lalaking nasa harap niya. Ang mahabang espada, nakulong. Ginamit ni Evil Moon ang kanyang lakas ng buong lakas, ngunit hindi siya makaabante. Kasabay nito, ang latigo ni Norwood Caldwell, na parang kidlat, ay mabilis na tumama. Kapag tinamaan ng latigong ito, tiyak na paputok ang balat nito. Biglang tumalon sa ere si Julius Reed. Sa isang iglap, ang latigo ni Norwood Caldwell ay tumama sa lupa kung saan siya kanina lamang, na lumikha ng isang hukay na may lalim na 30 sentimetro sa patio ng Shadow Gate. At ang napalayang si Evil Moon ay napaatras ng isang hakbang. Isang mukha na puno ng galit. Ito ang unang pagkakataon na hamampas ang Golden Boy at Jade Girl nang hindi man lang natatamaan ang kanilang kalaban. Nakakahiya naman. Sa mga tagalabas, pareho silang matagal nang kilala. Ang West Sea Divine Buddha ay isang maalamat na Grandmaster,
At bilang dalawang saradong disipulo ng Divine Buddha, ang Golden Boy at Jade Girl ay sikat mula pa noong bata pa. Akala ni Evil Moon ay mapatay ng isang sibat lang ang kanyang kalaban, ngunit siya ay nabigo. Atake. Mahigpit niyang hinawakan ang pilak na sibat, habang nagkikiskisan ang kanyang mga ngipin. Ngayon, kailangan niyang tabyusan ang dati niyang kahihiyan. Samantala, lumapag si Julius Reed mga 10 metro ang layo. Sa kanyang kamay, sa isang punto, ay lumitaw ang isang gininto-ang espada ng dragon. Kahit sa paligid ng kanyang katawan, isang mahinang itim na aura ang hindi inaasahang lumalabas. Naglalaro ng mga panlilinlang. Itinutok ni Evil Moon ang kanyang mahabang sibat at sumigaw ng malakas, Mad Dragon, ngayon ay nagpa siya ang Grandmaster na ito na patayin ang mga demonyo at lipulin ka, isang salot. Kasabay noon ay ang mabilis niyang pagtakbo pasulong. Ugong. Sa sandaling kumilos si Evil Moon, ang Golden Dragon Sword sa kamay ni Julius Reed ay nagsimulang umikot. Habang bumibilis ang pag-ikot nito, mas bumibilis din ang pag-ikot nito. Hamampas pa ito sa ere, dala ang bug zone ng hangin. 10 metro, 5 metro, 3 metro, nang wala pang 2 metro ang pagitan nila. Mabilis na iwinaksi ni Julius Reed ang kanyang longsword pasulong. Taglay ng Majestic Knight Sword ang isang makinang na gininto ang kinang, parang isang palaso, hiniwa nito ang hangin. Diretso papunta sa Evil Moon. Kumalabog. Iwinasiwas ni Evil Moon ang kanyang mahabang sibat ng may lakas, at humiwas sa ere. Lumipad ang mga kislap, ang bantog na disipulo ng West Sea Divine Buddha, na kilala bilang Golden Boy, ay napaatras ng ilang hakbang, ang kanyang anyo ay natigilan. Ngunit bago pa man niya mapatatag ang sarili, nagpatuloy ang mabangis na pagsulong ng Majestic Knight Sword. At si Julius Reed, parang kidlat, ay lumitaw sa likod ng espada. Kumalabog. Sumando si Evil Moon, ang kanyang mahabang sibat ay mabilis na humahampas. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay lumihis ang longsword sa direksyon nito, at bumalik sa kamay ni Julius Reed. Ngunit ang napakalakas na puwersa ay nagdulot ng pangangilig sa pulso ni Evil Moon. Ikaw, napakalakas mo. Hawak ang kanyang mahabang sibat, isang bakas ng pagkabigla ang kumislap sa mga mata ni Evil Moon. Maging ang mga nakapalibot na powerhouse ay nag-flick ng kanilang mga dila sa pagkamangha. Ang lakas ng Mad Dragon ay nakakatakot ng husto. Hindi nakakapagtaka na nalampasan niya ang Medicine King Valley. Ang makakita ay paniniwala, ngayon ko lang napagtanto na ganito kalakas ang Mad Dragon. Nakatingin ang lahat sa kanila, habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanilang mga noo. Isa lamang itong labanan sa pagitan ng mga immortal. Si Evil Moon, na punong-puno ng kayabangan, ay tila-tila na bigla. Elder Fairbanks, ano sa palagay mo ang lakas ng Mad Dragon? Tahimik na nagtanong si Denzel Leopold, na nakikihalubilo sa karamihan. Mula nang gumalaw si Taishan, pinagmamasdan na niya. Ngayon, tila ang lakas ni Mad Dragon ay talagang kahanga-hanga. Sapat lang para pantay ang pagkakapantay-pantay namin. May bahid ng pagmamalaking sabi ni Lawson Fairbanks. Pasensya na sa prangka kong pagsasalita, pero parang masyadong mapusok ang mga nakababatang henerasyon ngayon. Ang tinaguriang Golden Boy at Jade Girl ay sadyang ipinagmamalaki lamang. Ang kanlurang dagat na banal na Buddha ay tunay ngang kahanga-hanga, ngunit walang tuntuning nagsasabing ang isang sikat na guro ay tiyak na magkakaroon ng magagaling na mga disipulo. 2 bata pa lang sila, hindi sila tatagal ng 5 galaw laban sa akin. Pareho ang iniisip ng mga mahuhusay na tao. Tumanggo si Denzel Leopold at sumang-ayon, kung sakaling mabuhay si Mad Dragon nang hindi sinasadya, maaaring kailanganin nating personal na patayin ang dragon. Kumalabog. Habang nag-uusap ang dalawa, si Norwood Caldwell ay humampas gamit ang kanyang latigo, na direktang tumama ng isang kislap mula sa Majestic Knight Sword. Ang latigo kung ito ay gawa sa pinong bakal, at kapag tinamaan ka nito, tiyak na mamamatay ka. Lumapag si Norwood Caldwell sa tabi ni Evil Moon, ang boses ay parang nagyayelo, isang karangalan para sa iyo na mamatay sa aming mga kamay. Pagkatapos magpalitan ng tingin, umatake silang muli. Sus Mariosep, huminga ng malalim si Julius Reed, at isang malakas na itim na aura ang nagsimulang lumabas mula sa kanyang katawan. Sumabog ang Evil Chi. Tiyak na mamamatay ang isang normal na tao sa pagod sa ilalim ng napakalaking Evil Chi.
Pero si Julius Reed ang hari ng dragon. Nabuhay siya ng 10,000 taon. Hindi siya kayang saktan ng ganoong kasamaang chi. Ngayon, isa lang espada ang gagamitin ko. Pagkatapos niyang sabihin ito, hinawakan niya ang longsword paatras at sumugod. Oy, sus Mariosep, isang espada ang sumabog sa ere. Tila may lumitaw na itim na dragon. Gulat na gulat, isang hinampas ni Norwood Caldwell ang kanyang pinong latigong bakal. Daan-daang bahagi ng latigo ang pumutok sa hangin. May malakas pang sipol ng hangin. Pero, hindi umiwas si Julius Reed. Sa halip, pumailang lang siya pataas. Sampal, sa isang sunggab lang, hinawakan niya ang pinong bakal na latigo at marahas na hinayla. Mag-splurt. Ang susunod na sandali, si Norwood Caldwell, na hinayla palapit sa kanya, ay may isang longsword na tumutusok sa kanyang dibdib. Kahit dumating ang Panginoon mo, papatayin ko rin siya sa parehong paraan. Swoosh! Sus Mariosep, pagkatapos niyang magsalita, hinampas ni Julius Reed gamit ang kanyang palad. Lumapag si Norwood Caldwell sa patio ng Shadow Gate kasama ang espada ni Grand Joe Lancia. Tumagos ang longsword sa lupa, matatag na nakulong ang bangkay ng dalaga. Nabalot ng katahimikan ang buong lugar. Isang disipulo ng West Sea Divine Buddha ang napatay sa isang galaw lang. Ibinuka ni Julius Reed ang kanyang palad. May hiwa doon. Ngunit di nagtagal, isang itim na chi ang nagsimulang kumalat, na mabilis na naghilom sa sugat. Pinatay mo ba ang nakababata kong kapatid na babae? Si Evil Moon, nakakagulat lang, ay nakatayong hindi gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ang dalawa ay palaging malapit sa banal na Buddha ng West Sea, malinaw na naiintindihan ang mga kalakasan ng isa't isa. Kahit hindi kasing bangis ni Norwood Caldwell, mas malakas ito kaysa sa isang ordinaryong young master. Pero ngayon, ang mapatay gamit lang ang isang espada. Ikaw naman ngayon. Nagpuna si Julius Reed ng alikabok sa kanyang mga kamay at sinenyasan si Evil Moon gamit ang isang pamalo na nagsisilbing pananda. Sa paggunita sa kanyang mga sinabi noon, ang ilang tao sa mundo ng pakikipaglaban ay nagulat, isang espada lang ba? Ibig sabihin ba niyan, haharapin niya si Evil Moon nang walang dala? Bagamat nagulat sila na pinatay ni Mad Dragon si Norwood Caldwell gamit ang isang espada lamang. Malaki ang nakikinabang sa tunggalian ng isang Panginoon mula sa isang sandata. Kaya naman lubos na hinahanap-hanap ang mga pinakadakilang banal na armas. Para sa dalawang taong may pantay na kakayahan, ang pagkakaroon o kawalan ng armas ay may malaking pagkakaiba. Maliban na lang kung nakakamangha ang kakayahan. Habang iniisip ito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Evil Moon. Baliw, mamatay ka. Oy, sus Mariosep. Ang sibat ni Evil Moon ay gumalaw na parang dragon, baliw na sumugod patungo kay Julius Reed. Sa sandaling iyon, siya at ang kanyang sibat ay naging isa. Parang isang guhit ng malamig na liwanag. Sampal. Nang wala pang kalahating metro ang pagitan nila, malakas na itinaas ng kanang kamay ni Julius Reed, direktang pinalipad ang sibat. Gamit ang kanang kamay niya, direktang hinawakan niya ang leeg ni Evil Moon. Swoosh! Sus Mariosep! Isang suntok, nabasag ng tuluyan ang mga tadyang ni Evil Moon. Swoosh! Sus Mariosep! Ang pangalawang suntok. N-on-o, C0. Pumutok lahat ng organo niya. Swoosh! Sus Mariosep! Sumabog ang ikatlong suntok ni Julius Reed. Si Evil Moon, parang bola ng soccer, ay napalipad pabalik. Pagkatapos, tumangala si Julius Reed sa nahuhulog na sibat. Gamit ang isang sipa sa ere. Kumalabog. Tumagos ang sibat sa katawan ni Evil Moon, at mahigpit siyang ipinako sa pader ng Shadow Gate. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1194, ang tawag ni Devlin sa telepono ang malawak na patio ng Shadow Gate. Namayani ang katahimikan. Nanlaki ang mga mata at nalaglag ang panga ng mga eksperto sa martial arts, tila hindi makapaniwala na totoo ang lahat ng nasa harap nila. Gininto ang batang lalaki at babaeng Jade. Ang sikat na duo ay kakawalang hirap lang na nalipol. Lalo na noong pinatay niya si Evil Moon, wala palang armas si Mad Dragon. Maaari pa ba tayong lumaban? Ang ilan ay nagsimula ng umatras. Kailangan nating lumaban kahit hindi natin kaya. Nakarating na tayo sa puntong ito, hahayaan ba tayo ni Mad Dragon na umalis?
Ang tanging paraan para makaalis ng buhay ay ang patayin si Mad Dragon. Sinubukan ng lahat na pagkalmayan ang kanilang mga sarili, ngunit ang kanilang mga tono ay puno ng kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay, iba ang paniniil sa martial arts. Madalas na napapapatay ng isang malupit na pinuno ang isang kaaway sa isang galaw lang. Kung mabaygo ang hakbang na iyon, malamang na matatalo siya sa susunod. Malaki ang enerhiyang nakuha ni Julius Reed mula sa pagsipsip ng Evil Chi. Nang sumama ang Evil Chi sa paniniil, mas malakas pa ang naging kapangyarihan nito. Pasensya na, nandito lang ako para sa palabas. Sa sandaling iyon, nakatayo sa pulang linya, si Hammer Leocadia ay nahihiyang umatras. Kung may oras ka, hanapin mo ako sa Amerika, ililibot kita, ay regalo ko sa iyo ang isang araw sa spa. Patay na sina Golden Boy at Jade Girl. Hindi makapaniwala si Martilio Leocadia na makakaligtas pa siya. Sa harap ng panganib, mas mainam na umatras. Bago pa man siya tuluyang magsalita, tumalikod na siya at tumakbo. Oy, sus Mariosep, pero sa susunod na sandali, biglang sumabog ang lupa sa harap ni Martilio Leocadia. Mga tile at lupa na nakakalat sa hangin. Dahil sa malakas na puwersa, napatras ng ilang hakbang si Hammer Leocadia. Bago pa man siya tuluyang makatayo, naramdaman niya ang isang mapanganib na presensya sa likuran niya. Mabilis na lumingon si Hammer Leocadia. Ang kanyang mga pupil ay lumiliit at halos hindi na makita ang mga ito. Bago siya, hawak ni Julius Reed ang isang longsword gamit ang isang kamay, hinihiwa sa hangin. Kumalabog. Natarante na itinaas ni Martilio Leocadia ang kanyang bakal na martilyo. Pumutok, kasabay ng malakas na kalabog. Ang martilyo ay nabasag sa dalawang bahagi. Ang mahabang espada ay tumagos sa dibdib ni Hammer Leocadia. Hindi ako mahilig sa mga spa. Paf, palihis na guhit tuldok. Binunot ni Julius Reed ang kanyang espada at marahang hinipo ang dugo rito. Lubos nang sinakop ng Evil Chi ang kanyang katawan. Ngayon, ang tanging nasa isip ni Julius Reed ay ang pagpatay. Ano ang gagawin natin? Dapat ba tayong tumakbo para sa ating buhay? Halos mabaliw na ang grupo ng Martial World. Ang pagkamatay ni Hammer Leocadia ay tila ang huling dayamin na sumire sa kanilang tiwala sa sarili. Libu-libong tao ang nataranta. Pare, oras na para kumilos tayo. Humugat si Denzel Leopold ng isang longsword at tumingin kay Lawson Fairbanks. Inaasahan na ang pagkamatay ni na Golden Boy at Jade Girl. Dalawang bata lang, gaano kalakas na bagyo ang kaya nilang idulot. Total, sila ay mga disipulo lamang ng Diyos Buddha ng kanlurang dagat, hindi ang Diyos Buddha mismo. Kung gusto talaga nilang patayin si Mad Dragon, depende iyon sa kanila. Sino ang sasang-ayon tayong kumuha ng Divine Dragon Tripod? Natatawang nagsalita si Lawson Fairbanks, hawak ang longsword, kailangan talaga ito ng Sky Slaughter Sect ko. Gusto rin ni Crouching Tiger. Mapang-akit na sumenya si Denzel Leopold, paano kung ganito, kung sino ang makapatay kay Mad Dragon ang makakakuha ng tripod? Sang-ayon, siguradong ako ang taong iyon. Sabi ni Lawson Fairbanks, saka tumalon sa ere. Nagbago siya at naging isang natitirang anino. At sa likuran niya, si Denzel Leopold ay sunod din ng walang humpay. Nakatayo sa pulang linya, biglang naramdaman ni Julius Reed ang paparating na panganib. Mabilis niyang inilagay ang kanyang longsword sa harap niya. Klang, klang, lumipad ang mga kislap sa kambal na arko. Napatras si Julius Reed ng 3 hakbang. Sa isang talon. Sa harap niya, sina Denzel Leopold at Lawson Fairbanks ay may hawak na longswords, ang mga mukha ay puno ng ngiti. Mula sa Shushan, Denzel Leopold. Mula sa Sky Slaughter Sect, Lawson Fairbanks. Ngayon, darating tayo para maghiganti. Wala ni isa sa kanila ang may bahid ng pagkaseryoso sa kanilang mga mukha, sa halip, ngumiti sila. Ito ba ang kapitan na hamati sa barkong pang-cruise ng Chateaubon sa isang hampas lang ng espada? May nakakilala sa dalawang matanda at napasigaw sa gulat. Maraming nakasaksi sa insidente ng pagbangga ni Lawson Fairbanks sa barko. At pagkatapos, mabilis na kumalat ang kwento. Marami ang nanghinayang na hindi nila ito nasaksihan ng personal. Pero ngayon, sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataong makita ang husay ng isang tunay na Panginoon.
Ang hiwain ang isang barko gamit ang isang espada lang. Talagang isang napakahusay na eksperto. Ang tanging tao sa mundo ng martial arts na makakagawa nito ay maaaring ang marshal ng Deep Cold. Gayunpaman, hindi lumitaw ang marshal. Kasabay ng sunod-sunod na bulungan ng mga nasa sabik. Tila muling nababawi ang nawasak na kumpiyansa ng mga eksperto sa martial arts. Ipapakita ng isang guro ang kanyang kakayahan sa isang galaw lamang. At parehong nalampasan nina Denzel Leopold at Lawson Fairbanks sina Evil Moon at Norwood Caldwell sa kanilang unang galaw. Ang dalawa ay nagtakbuhan palabas na parang kambal na kidlat, isang gawaing tanging isang Great Grandmaster lamang ang makakagawa. Lola, ang telepono mo. Nang sandaling iyon, sa gitna ng karamihan, inabot ni Brizen Beaumont si Lola Zaihua ng isang telepono. WHO. Ang lahat ng atensyon ni Lola Zaihua ay nakatuon kina Denzel Leopold at Lawson Fairbanks. Naniniwala siyang maaaring magsanib puwersa ang dalawang ito para supulan si Mad Dragon. Devlin. Mahinahong sinabi ni Bowen River. Parang nahihirapang bigkasan ang pangalan. Devlin. Malamig na kumislap ang mga mata ni Lola Zaihua, hindi ba't nakakulong siya sa hola? Bakit may telepono siya? Nakatakas ba siya? Kasabay noon ay ang pagkislap ng galit sa mga mata niya. Huwag ka munang magalit. Mabilis na paliwanag ni Brizen Beaumont, dahil sa mensaherong agila. Ano ba yan? Nang marinig na hindi nakatakas si Devlin, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Granny Zaihua. Kinuha niya ang telepono at nagtanong, Eagle, huwag kang makinig sa kalokohan ni Devlin. Tuso at mapanlin lang ang lalaking ito, mas madali kang malinlang kapag mas nakikinig ka. Si Devlin ay ikinulong sa isang malaking hola, at si Lola Zaihua ang may hawak ng susi. Habang nanonood ng agila at nakapaligid ang mga miyembro ng Cybercore. Sa teorya, ito ay ganap na ligtas. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Lola Zaihua na mag-alala tungkol sa pagtakas ng dating strategist ng Thunder Peak Hall. Kung hindi dahil sa pilak na karayom ni Julius Reed, baka malaya pa ring gumagala si Devlin. Lola, ako po ito. Ang boses ni Devlin, na bahid ng katandaan, ay nagmula sa telepono. Nagulat ka, di ba? Pero maniwala ka sa akin, sa pagkakataong ito, ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. Magsalita ka dali, naiinip na sabi ni Lola Zaihua, huwag mo akong sayangin. Napanood ko ang loob ng Shadowgate sa isang video. Makinig ka sa akin, umalis ka sa lugar na iyon. Samantalahin ang pagkakataon ngayon, kasama sina Denzel Leopold at Lawson Fairbanks, at umalis ka agad. Kung hindi, makulong ka roon magpakailanman, ang malamig na boses ni Devlin ay nagpapahiwatig ng pagkapagod. Imposible, malamig na sabi ni Lola Zaihua. Devlin, huwag mong isipin na ikaw ang pinakamatalino sa mundo. Sina Denzel Leopold at Lawson Fairbanks ay mga kilalang Grandmaster, at kapag magkasama, madali nilang makukuha ang Divine Dragon Tripod. Pagkatapos noon, ibinaba na ni Granny Zaihua ang telepono. At ibinalik ang telepono kay Brizen Beaumont. Lola, anong problema? Nagtatakang tanong ni Brizen Beaumont. Masama ang sitwasyon, tara na. Tumalikod si Lola Zaihua, nakasando sa kanyang gintong tungkod, at mabilis na umalis. Lola, napakaganda ng sitwasyon, pwede tayong mangisda sa magulong tubig. Bakit tayo aalis ngayon? Hindi ba't parang kusang loob na pag-abot natin ng Divine Dragon Tripod? Naguguluhan na tanong ni Brizen Beaumont. Matalinong tao si Devlin. Tiningnan ni Lola Zaihua ang susi na nasa kamay niya. Alam niya, kung mamamatay ako, tiyak na mamamatay din siya. Dahil nagtitiwala siya roon, hindi ako magsisinungaling kay Devlin. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay naglakad na siya palayo. At pagkatapos umalis ni Lola Zaihua, nagsanib puwersa ang dalawang Grandmaster sa unang pagkakataon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1195, Pag-ulan ng Nyebe noong Hunyo na harap sa tukso ng banal na tripod ng dragon. Kumilos si Denzel Leopold gamit ang isang nakamamatay na galaw, hindi pangkaraniwan. Gayon din ang ginawa ni Lawson Fairbanks. Nagkasundo ang dalawa na kung sino man ang pumatay sa baliw na dragon ay siyang magmamay-ari ng Divine Dragon Tripod. Kaya, ang dalawang Grandmaster, na may hawak na mabangis na sword chi, ay umatake na parang mga baliw. Klang, klang, klang.
Mabangis na inihampas ni Julius Reed ang kanyang mahabang espada, patuloy na sinasakal ang sword chi. Isang espada mula sa silangan. Sigaw ni Denzel Leopold, habang ang kanyang mahabang espada ay tumatalsik sa ere. Hindi malinaw kung ang alitan na dulot ng bilis o ang sword chi na nakapaloob mismo sa mahabang espada. Ang espadang lumilipad sa ere ay talagang kumikinang na may gininto ang liwanag. Ulan ng espada, lumilipad na mga bulaklak. Hindi nagpatalo si Lawson Fairbanks, at itinaas niya ang kanyang mahabang espada gamit ang isang kamay. Taglagas, kasabay ng isang mabangis na ungol, ang mahabang espada ay pumailanglang ng mataas. Mula sa pinagmumulan ng talam, nagsimula itong maglabas ng sword chi sa buong kalangitan. Katalasan na may bahid ng intensyong pumatay, diretsong sumugod patungo kay Julius Reed. Pareho silang Great Grandmasters. At dahil sa kanilang napagkasundoan, nagbuhos sila ng dagdag na pagsisikap sa kanilang mga welga. Hanggang sa puntong sabik na silang tatlo na malaman kung sino ang mananalo sa loob lamang ng ilang galaw. Dahil sa napakalakas na suntok ng dalawang Grandmaster, hinawakan ni Julius Reed ang mahabang espada gamit ang isang kamay at humakbang paarap. Palihis na guhit tuldok. Sa harap niya, isang itim na hamog ang dahan-daang bumuo ng parang kalasag na harang. Hindi mabilang na sword chi ang tumama dito ngunit tuluyan itong hinigop ng evil chi, na walang kahit kaunting kislap ang gumalaw. Paano ito mangyayari? Nang makita ito, gulat na sinabi ni Denzel Leopold, anong klaseng pangkukulam ito? Ang kanyang espada chi, nang tamaan, ay tiyak na mamamatay. Kahit para sa isang Great Grandmaster, mahirap itong tiisin. Pero ngayon, ano nga ba talaga ang itim na usok na yan? Nagulat din si Lawson Fairbanks, mukhang nilalamon na ng itim na usok na yan ang ating sword chi. Tunay ngang nakapaglinang ng pangkukulam ang Mad Dragon. Parehong may karanasan at kaalaman ang dalawang lalaki, ngunit wala silang ideya kung ano ang itim na usok. Maging ang mga martial artist na nanonood ay natulala. Kung hindi matatalo ng dalawang Great Grandmaster ang Mad Dragon, iisa na lang ang paraan para mamatay sila. Mga kapatid, sabay-sabay na tayo. Nang makita ni Ning Pic ng Starlight Group na napakahirap ng sitwasyon, ikinumpas niya ang kanyang braso, sinusubukang tulungan ang dalawang Great Grandmaster. Ngunit nang sumugod siya kay Julius Reed at iwinasiwas ang kanyang espada. Ang kanyang buong katawan, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay mabilis na nalanta. Tila may mga mata ang itim na usok, na agad na tumatalbog patungo sa Ning Pic. Kasabay ng isang sigaw, si Ning Pic ay naging balat at buto. Ito, agad na iwinaksi ng mga nagbabalak sumali sa laban ang ideyang iyon. Oy, Sus Mariosep, may sumubok na magpana ng pana. Ngunit lumipad ang mga pana, hindi naiiba sa paghagis ng mga bato sa dagat. Hindi kayang saktan ng sword chi ang isang tao, lalo na ang mga pana lang. Kayong lahat, dapat mamatay. Inangat ni Julius Reed ang kanyang ulo, tiningnan ang dalawang Great Grandmaster sa harap niya, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi, ang sarap siguro ng isang Great Grandmaster. Pagkasabi niyan, humakbang siya ulit. Wala akong pakialam kung anong uri ng baluktot na pangkukulam ang gamitin mo, wala itong silbi sa harap ko. Huminga ng malalim si Denzel Leopold, at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Bakasyon. Umungol siya, at mula sa kanyang mga daliri, isang mahinang puting hamog ang nagsimulang lumitaw. At ang espada sa ere ay nagsimulang umikot ng mabilis. Nagsimulang umikot ang hangin sa paligid. Tutulungan kita. Lumipad si Lawson Fairbanks sa ere, hinawakan ang mahabang espada at sumugod patungo kay Julius Reed. Baluktot na pangkukulam, ngayon ay papatayin ng matandang ito ang mga demonyo at lilipulin ang mga diablo, lilipulin ang iyong katawan at espiritu. Kumawala siya na parang bulalakaw, at bigla na lang lumitaw sa harap ni Julius Reed. Sumisirit, isang espada ang hiniwa pababa. Kumalabog. Sumaglit si Julius Reed gamit ang paalang na pag-unat ng kanyang mahabang espada, direktang hinarangan si Lawson Fairbanks na nasa harap niya. Ito ay, habang papalapit sila, biglang napuno ng takot ang mga mata ni Lawson Fairbanks. Ito ay, masamang chi. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang itim na usok sa paligid ng kanyang kalaban. Masamang chi iyon. Masamang chi sa lahat ng dako.
Hindi. Ito. Paano ito posible? Ilang tao ang kailangang patayin para magkatawang tao ang evil chi ng ganito? Demonyo, isa kang demonyo. Bago pa matapos ni Lawson Fairbanks ang kanyang sasabihin, ang itim na usok ay biglang lumabas na parang isang sakam na ahas. Hindi mo siya binibigyan ng oras para mag-react. Pumasok ang evil chi sa katawan niya. Sandit. Napasinghap si Lawson Fairbanks sa malamig na hangin, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Namutla ang kanyang kutis, at ang kanyang katawan ay nagsimulang manggilabot ng walang tigil. Naririnig ng buong punong himpilan ng Shadow Gate ang kanyang nakakadurog pusong sigaw. Ang pagpasok ng masamang chi sa katawan ang pinakamasakit na bagay. Ang mukha ni Lawson Fairbanks, nakitang-kita ng hubad na mata, ay unti-unting nalanta. Kapatid na Lawson, si Denzel Leopold, mula sa malayo, ay nagulat at tumalon din sa ere, hinawakan ang kanyang espada. Mag-slash. Buong lakas siyang umindayog. Sumabog ang sword chi. Pero gaya lang ng dati. Nang tumama ang sword chi sa itim na usok, naglaho lang ito at nawala. Ito ay ganap na hindi epektibo. Matuwid ang sword chi, habang ang evil chi ang direktang kaaway nito. Kapag nagtagpo ang dalawa, parang labanan kung sino ang mas malakas. Sa loob ng Dragon King Ring, mayroong evil chi na mahirap isipin. Para malagpasan ang patong na ito ng evil chi, kailangan ng isang tao ng napakadalisay at matuwid na enerhiya. Sa mundo, may mga taong kayang makamit ito. Pero sa kasamaang palad, hindi ang dalawang lalaking ito. Kumabog. Dahan-daang binitawan ni Julius Reed ang kanyang kamay, at ang natuyong bangkay ni Lawson Fairbanks ay bumagsak sa lupa. Ang singsing ng hari ng dragon ay kumikinang ng matingkad sa pula, tila nasiyahan. Ito, hindi tanga si Denzel Leopold. Dahil alam niyang hindi kayang talunin ni Lawson Fairbanks si Mad Dragon, alam din niyang hindi niya rin kayang talunin. Sa lahat ng plano, ang pag-atres ang pinakamaganda. Ang alitan na ito, tatandaan ko. Pagkasabi niya noon, tinapik niya ang lupa gamit ang kanang paa niya at tumakbo papunta sa malayo. Sa tingin mo ba ay maaari ka nang umalis? Bahagyang ngumiti si Julius Reed, ngunit ang kanyang ngiti ay lubhang masama. Mag-slash. Ang longsword ay nababalot ng isang patong ng itim na usok, parang palason ng Grim Reaper, na tumatama sa kalangitan. Tumagos ito sa katawan ni Denzel Leopold. Kumabog. Ang Grandmaster na ito, na matagal nang kilala sa bundok Shu, ay agad na nanghina. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Napuno ng patay na katahimikan ang lugar. Unti-unti, lumitaw ang mga tunog ng pagluhod. Hindi mga tanga ang mga eksperto sa mundo ng martial arts na ito. Malinaw sa kanila na dumating na ang kanilang katapusan. Sa halip na ganoon, mas mabuting lumuhad na lang sila at magmakaawa para sa awa. Marahil ay makakahanap sila ng kahit kaunting pagkakataon para mabuhay. Baliw na dragon, handa kaming sumuko. May nagmakaawa ng malakas, nais naming sumuko sa Seven Clouds Academy at ILA ang aming paglilingkod. Pakiusap, bigyan mo kami ng pagkakataon. Pero, walang sumagot, maliban kay, si Julius Reed na nakaapak sa lupa, naglalakad patungo sa pinagmumulan ng mga boses. Anong gagawin? O susubukan natin? May bamulong ng malalim. Maraming makapangyarihang tao ang namatay ng kaawa-awa, naubos na ang kanilang lakas ng loob na lumaban. Alam ng lahat ang kani-kanilang lakas, pero hindi nila inaasahan na ganito kalakas si Mad Dragon. Kung alam na nila noon pa, bakit hindi na lang sumuko? Humiga ka ng patagilid at kutsain, kahit papaano ay nailigtas nila ang kanilang mga buhay. Noong mga taong iyon sa ilalim ng pamamahala ng Seven Clouds Academy, ang mga tao sa mundo ng martial arts ay namuhay ng malaya at panatag. Pero ngayon, huli na ang lahat ng pagsisisi. Baliw na dragon, bigyan mo kami ng pagkakataon. Patuloy na umalangaw-ngaw ang mga tinig ng pagmamakaawa. Bigla na lang, dumating ang isang lamig. Nakakapangilabot ang lamig. Pagkatapos, napuno ng nyebe ang kalangitan. Maagang tag-araw noon. Kahit sa punong himpilan ng Shadow Gate, ang temperatura ay mahigit 20 degree. Pero ngayon, patuloy na bumabagsak ang mga tipak ng nyebe. Huminto sa paglalakad si Julius Reed, itinaas ang kanyang ulo, at tumingin sa langit. Doon, sa kawalan, ay isang figure.
Papalapit mula sa malayo, sumusulyap sa himpapawid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1196, Ang Halik, Baliw na Dragon, kumusta ka nitong mga nakaraang araw? Sa loob lamang ng ilang segundo, si Eleanor Wood ay nakapasok sa kawalan at lumitaw sa patio ng punong himpilan ng Shadowgate. Hawak niya ang isang puting papel na pamaypay, ang kabilang kamay naman ay nasa likod ng kanyang likuran, nakatayo sa harap ni Julius Reed. Naghalo ang hangin at nyebe. Lumilikha ng nakakapangilabot na lamig na kahit ang pinakamalakas na martial artist ay mararamdaman. Ngunit si Eleanor Wood ay nakasuot ng puting suit, mukhang walang inaalala at kontento. Para bang ninanamnam niya ang sensasyong ito. Patuloy na bumabagsak ang mga tipak ng nyebe. Ngunit nang madampi nila ang patong ng itim na usok na nakapalibot kay Julius Reed, agad silang naglaho. Mag-away na lang tayo, bakit pa tayo mag-aaksaya ng mga salita? Pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata. Ang mga matang pulang-pula, na may mga pupil na pinalamutian ng isang itim na dragon na gumagalaw sa loob. Kahit na sinakop na siya ng Evil Chi, naroon pa rin ang mga alaala niya. Eleanor Wood, isang matapang na kalaban. Gusto mo ito? Parang hindi maganda, sabi ni Eleanor Wood, habang nakatingin sa singsing sa kamay ni Julius, at bahagyang natawa, ito rin ang unang pagtatangka kong patayin ka. Sana ay hindi ako mabaygo sa resulta. Pagkatapos magsalita, tamad niyang pinaikot ang kanyang puting papel na pamaypay at sinabing, sana mamatay ka na lang, pero medyo hindi ko kayang gawin iyon. Tama na ang kalokohan. Dahan-daang itinaas ni Julius Reed ang kanyang kanang kamay at marahas na hinawakan. Slish! Isang longsword ang lumipad sa ere at mahigpit niya itong hinawakan. Ang susunod na sandali, hawak ni Julius Reed ang espada sa isang kamay at galit na hinampes si Eleanor Wood. Oy, sus Mariosep, nasa likod pa rin ni Eleanor Wood ang isang kamay, at ang buong katawan niya ay umatras pa atras. Ang lugar na kanyang kinaroroonan ay minarkahan na ngayon ng isang malalim na hukay na nilikha ng pagbangga. Mabuti, ngumiti si Eleanor Wood sa kasiyahan, habang tila lalong sumisikip ang Evil Chi sa paligid niya. Ang Evil Chi ay maaaring nakamamatay. Maaari itong makamatay. Ito ang lubos niyang nalalaman. Ngayon, ang nais gawin ni Eleanor Wood ay ang lubusang pukawin ang Evil Chi sa loob ni Julius Reed, upang hayaang ganap na sakupin ng Evil Chi ang kanyang isipan. Kaya, kahit na siya ang hari ng dragon, ang banal na guro, mahuhulog pa rin siya sa daan ng demonyo at mapapahamak, kapwa ang katawan at landas ay masisira. Hindi pa rin sapat, itinaas ni Eleanor Wood ang isang kamay. Sa himpapawid, ang lumilipad na nyebe ay nagsimulang bumuo ng mga sibat ng yelo. Atake! Mahina niyang bigkas habang dahan-daang idinidiin ang kanang kamay. Slish! Ang mga sibat na yelo ay pumutok sa ere, diretsyong tumutunog kay Julius Reed. Pagbagsak, nang masalubong nila ang itim na usok, tuluyang natunaw ang mga sibat na yelo. Gayunpaman, ang itim na usok, na pinagsanib puwersa ni Denzel Leopold at Lawson Fairbanks upang basagin ngunit nabigo, ngayon ay nagpakita ng isang mumunting alon. Para bang bahagyang nabasag. Muli, itinaas ang kanang kamay ni Eleanor Wood sa pangalawang pagkakataon. Ang lumilipad na nyebe ay muling bumuo ng isang sibat na yelo. Mas malakristal at mas malinaw pa ang sibat na ito kaysa sa nauna. Ang pinakadalisay na diwa ng lamig. Pahinga. Maayos na nagsalita si Eleanor Wood. Para bang isa siyang maselang iskolar. Pero ang sibat na yelong ito ay puno ng nakamamatay na hangarin. Bam! Tunog. Sa wakas, nang tumama ang sibat na yelo kay Julius Reed, panandalian nitong pinawi ang Evil Chi. At nagawa pa niyang itaboy ang halos malademonyo na baliw na dragon ng kalahating hakbang. Napakahusay. May pag-asa. Isang grupo ng malalakas na martial artist mula sa kaharian, ang kanilang pag-asa ay muling nabuhay sa huling pagkakataon. Hindi nila kilala kung sino ang lalaking nasa harap nila. Ngunit sa isang galaw lamang, nakilala nila na siya ay isang walang kapantay na Panginoon. Ang unang yumanig kay Mad Dragon. Bago ito, hindi pa ito nagawa ni Denzel Leopold o Lawson Fairbanks. Mahusay na Panginoon, handa kaming sumunod sa iyong pangunguna. Walang tigil na sumigaw ang mga tao sa mundo ng martial arts. Nagniningning ang kanilang mga mukha sa pananabik. Napakaingay.
Bahagyang napakunot ang noo ni Eleanor Wood at dahan-daang yumuko. Nakalapat ang kanang kamay niya sa lupa. Habang ang palad niya ang nasa gitna, mabilis na nagyelo ang lupa. Kasama ang pagbagsak ng nyebe mula sa langit, isa itong perpektong tanawin ng yelo at nyebe. Pumutok. Hindi man lang namalayan ng mga martial artist mula sa kaharian ang nangyayari. Bago sila nababalot ng yelo kung saan sila nakatayo. May mga ngiti pa rin sa kanilang mga mukha. At hindi kalayuan, si Julius Reed ay nababalutan din ng yelo. Dahan-daang tumayo si Eleanor Wood at marahang pinaypayan ang puting papel na pamaypay na nasa kanyang kamay. Isang banayad na simoy ng hangin ang nagsimulang humampes sa patio ng punong himpilan ng Shadowgate. Ang halos hindi nakikitang simoy ng hangin na ito ay bahagyang naging sanhi ng pag-alog ng mga nyebe sa hangin. At ang mga martial artist na iyon ay naselyuhan ng yelo. Nang mahawakan ng simoy ng hangin ng ilang sandali, pumutok. Nagkalat ang mga ito sa napakaraming piraso at naglaho na parang usok. Si Julius Reed, sa gitna ng arena, ay walang ipinakitang pagbabago. Pumutok. Sa wakas, isang bitek ang lumitaw sa katawan ni Julius Reed. Mas maraming siksik na bitek ang nagsimulang lumitaw. Bam! Tunog. Kasabay ng malakas na kalabog. Nabasag ang yelo. Nabasag ang yelo. At si Julius Reed, na may hawak na espada sa isang kamay, ay tumalon pataas. Bam! Tunog. Napaatras si Eleanor Wood ng ilang baitang. Ngunit may ngiti sa kanyang mukha, Panginoon ko, tunay na hindi mo ako binaygo. Pagkatapos magsalita, kumislap ng malakas ang kanyang pamaypay na papel. Biglang nagbago ang direksyon ng mga nyebe sa kalangitan. Isang buhawi ang biglang lumitaw mula sa kung saan sa kalangitan. Isang buhawi na nabuo mula sa yelo at nyebe. At ang mga mata nito ay direktang nakatutok kay Julius Reed. Sandit, huminga ng malalim si Eleanor Wood, habang patuloy na kumakawi ang kanyang pamaypay na papel. Habang pinapaypayan niya, lalong lumalakas ang puwersa. Bam! Tunog. Pero makalipas ang 5 segundo. Hangin na ang bagyo. Si Julius Reed, na mag-isang may hawak na espada, ay sumugod muli. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Eleanor Wood kundi hinarap siya ng diretso. Bam! Tunog. Isang matinding banggaan. Nagbanggaan ang magkabilang panig at pagkatapos ay umatras. Ubo. Bahagyang umubo si Eleanor Wood, may mga patak ng sariwang dugo na pumapatak sa puting papel na pamaypay. Ang maputlang pamaypay, na pinalamutian ng isang patak ng dugo, ay mukhang partikular na kapansin-pansin. At si Julius Reed, ang kanyang katawan ngayon ay mas lalong napuno ng masamang chi. Unti-unti siyang lumapit na parang demonyong galing sa impyerno. Sapat na. Mahinahong nagsalita si Eleanor Wood, umiiling at bumulong sa sarili, parang may mali. Tama ang masamang chi, pero bakit wala ito sa kontrol? Bago pa matapos ang kanyang mga salita, mabilis na umikot ang kanyang pamaypay na papel. At siya mismo ay nawala sa lugar na iyon. Kumalabog. Tinaga ni Julius Reed gamit ang kanyang espada. Nabali sa dalawa ang bentilador. Ngunit matagal nang nawala si Eleanor Wood. Pagpatay. Walang katapusang pagpatay. Si Julius Reed, hawak ang kanyang longsword, ay tumingin sa paligid. Walang tao roon. Maliban sa ilang bangkay, siya lang ang natira. Patayin, patayin, patayin. Ang masamang chi na hindi pa lubusang sumasakop sa isipan ni Julius Reed ay tuluyang nakontrol ang kanyang kamalayan matapos makialam si Eleanor Wood. Patayin. Patuloy na umalangaw-ngaw ang mga alingaw-ngaw ng boses. Pumatay. Pumatay ka. Patuloy na tumaas ang mga boses. Tila nakita ni Julius Reed ang lalaking walang ulo mula sa kanyang mga panaginip, hawak ang sarili niyang ulo, at unti-unting lumalapit. Patayin. Palakas ng palakas ang boses. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumabo ang paningin ni Julius Reed. Wala siyang makita kahit ano. Tila nasa isang mundo siyang puno ng pulang-pulang kulay. Mas lalong tumindi ang masamang chi. Unti-unti ring nagdilim ang mga mata ni Julius Reed. Pero ang itim na ito ay nakakapangilabot. Tila umuusok ang matinding masamang chi mula sa 7 butas. Sa unang pagkakataon, ang singsing ng hari ng dragon ay nagpakita ng ibang kulay bukod sa pula. Lila. Pula na nagiging lila. Hindi sigurado si Julius Reed. Hindi niya makita, ni hindi niya mahawakan. Nag-iisa siyang nakatayo sa malawak na base ng Shadowgate.
Patayin. Kung wala nang ibang papatayin. Pagkatapos ay papatayin niya ang kanyang sarili. Dahan-daang itinaas ni Julius Reed ang kanyang longsword sa sarili niyang leeg. Nagsimulang magliparan ang itim na usok. Bumabalot sa buong pagkatao niya. Patayin. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga boses sa kanyang mga tainga. Para bang hinihimok siyang kumilos ng mabilis. Saka lang, isang figure ang dahan-daang lumitaw sa pinto. Ang figure ay nagmula sa malayo, at lalong lumilinaw. Sa wakas, nang tumakbo siya palapit kay Julius Reed, walang takot niyang niyakap ang ulo nito sa gitna ng itim na usok at mariin itong hinalikan. Ang itim na usok, na karaniwang natutuyo kapag nadikit, ay tila walang epekto. Isang lalaki at isang babae, sa headquarters base ng Shadowgate. Niyakap at hinalikan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1177 pagsisiyasat kay Isabella Warm. Isang mainit at mabangong sensasyon ang dumaloy sa kanya. Parang kidlat, tumagos ito sa evil chi na bumabalot sa katawan ni Julius Reed at pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang kamalayan, na halos tuluyang nasakop ng evil chi, ay nagsimulang gumaling. Bahagyang sumangot si Julius Reed. Naamoy niya ang kaunting bango. Pamilyar. Sobrang pamilyar. Isang kamay ng babae ang nakapulupot sa baywang ni Julius Reed. Maingat niyang tinanggal ang butones ng damit nito. Pagkatapos, unti-unting naglaho ang evil chi. Iminulat muli ni Julius Reed ang kanyang mga mata. Pamilyar ngunit nakakatakot ang mukha na pumasok sa kanyang paningin. Ikaw, namula si Julius Reed. Hindi ito ang unang beses, marahang natawa si Nelson. Ano, nahihiya ka ba? Sa tawa niya, hiniling ni Julius Reed na sana'y makapagtago na lang siya sa isang siwang ng lupa. Ikaw, bakit ka nandito? Pinulot ni Julius Reed ang mga damit na nakakalat sa lupa at dali-daling isinuot ang mga ito. Babae ako at hindi ako mahiyain, pero ikaw, na mabahong lalaki, gusto mo pa ring umakto na inosente. Dahan-daang nagbihis si Nelson at tumayo, habang nakangiti ng may pilyo. Aba, si Julius Reed, namumula ang mukha, ay kinapa ang kanyang damit. Tumigil ka na sa paghahanap, nasa akin na ang $30 sa bulsa mo, sabi ni Nelson, habang mahiwagang naglabas siya ng $30 at ipinagmalaki ang mga ito sa harap ni Julius Reed. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka magiging responsable sa akin. Natapos siyang magsalita at gumawa ng mapaglarong mukha. Ikaw, bakit ka nandito? Napakamot si Julius Reed sa kanyang ulo, nahihirapang ipahayag ang kanyang iniisip. Ang makapangyarihang hari ng dragon. Dito mismo sa headquarters base ng Shadowgate, ang Papa Wiring Grandmaster. Natalo ang Diyos ng medisina. Sa isang kisap mata, napatay niya ang hindi mabilang na mga eksperto. Pero sa huli, isang babae ang nakagulat sa kanya. Sabi ng amo ko, kailangan mo ako. Inilagay ni Nelson ang $30 sa kanyang bulsa at lumapit kay Julius Reed, na seryosong nagsalita. Ngayon lang pagdating ko, may hawak kang espada, malapit mo nang hiwain ang lalamunan mo. Nakikita ko, marahang natawa si Julius Reed. Sa wakas ay naiintindihan ko na ang tunay na intensyon kung bakit ako binigyan ng singsing ng hari ng dragon. Kahit na maaaring bahagi lang ito ng lahat, sapat na ito. Ang paggamit ng evil chi ay isang matapang na pagtatangka sa simula pa lang. Sa kaibuturan ng kanyang puso, natatandaan pa rin ni Julius Reed ang kanyang sariling kamalayan. Hanggat hindi nito naaabot ang kabuuang halaga, ang kamalayang ito ay nagkukubli. Tila ba ganap siyang kontrolado ng evil chi. Pero kung may nangyaring katulad ng kamakailang tangkang paghiwa sa sarili niyang lalamunan, agad na magbabago ang kamalayang iyon. Pagtatanggal ng masamang chi. Lumalabas na ang kamakailang laban kay Eleanor Wood ay nilayon upang lubos na pasiglahin ang evil chi, sa pagtatangkang hikayatin si Julius Reed na magpakamatay. Nakalulungkot, ginulo ito ni Nelson. Gayunpaman, kahit hindi lumitaw si Nelson, hindi sana nagpakamatay si Julius Reed. Ang kamalayang iyon ay nasa kritikal na punto na. Malapit nang sumabog. Paano mo nalaman na nandito ako? Matapos itanong ito, medyo nakaramdam ng hiya si Julius Reed. Karaniwang kaalaman ang pagdiba ni Mad Dragon sa Shadowgate, hawak ang Divine Dragon Tripod. Madali lang malaman ni Nelson sa pamamagitan ng pagtatanong-tanong. Ngayon lang, napakadelikado.
Kalahating oras ang nakalipas, dalawang Great Grandmaster ang sumubok na lumapit sa akin at direktang nilamon ng Evil Chi, agad na pinatay. Kung ikaw yan. Habang pinag-uusapan ito, puno ng takot ang mukha ni Julius Reed. Ang babaeng ito, ang lakas talaga ng loob niya. Pero nagtataka rin siya, bakit noong nakalapit na si Nelson sa kanya, wala namang nangyari. Matapos malaman na nasa Shadow Gate ka, kinontak ako ng Master, nagkibit balikat si Nelson at humajijek, sabi niya malamang na mauulit mo ang eksena sa Medicine King Valley. Kung hindi mo mababalik ang iyong alaala, ang pagsubok na labanan ang napakaraming Master ay posible lamang sa tulong ng Dragon King Ring. At sa pagkakataong ito, maaaring mas malala pa ito. Madlino ng South Sea. Ang matandang ginang na ito, marami talaga siyang alam, tumanggaw si Julius Reed, hindi niya inaasahan na ganito pala kaisip ang Madlino ng South Sea. Pero muli, may katuturan naman. Dahil kaya niyang maging pinuno ng Asher Mountain ng matagal na panahon, tiyak na mayroon siyang mga kasanayan at matalas na pag-iisip. Bukod pa rito, sinabi sa akin ng Panginoon na para masira ang Evil Chi, gawin mo ang ginawa niya, sa pamamagitan ng pagbasag ng mga tali gamit ang mga lumilipad na karayom, para putulin ang Evil Chi na konektado sa utak mo. Pero wala pa roon ang aking cultivation. Para sa kanya, palagi siyang natatalo sa mahjong nitong mga nakaraang araw at hindi makaalis sa Boulevard Mountain. Bumantong hininga si Nelson, nako, namimiss ko na talaga ang amo ko. Sige, dahil sa pagmamalasakit niya sa akin, personal kong pupunta sa Boulevard Mountain sa hinaharap at bubugbugin ang lahat ng nanalo sa pera ng iyong Panginoon. Nagbiro si Julius Reed, napakagandang personalidad ng South Sea Godly nun. Siyempre naman, sabi ng amo ko, isa pang paraan ay ang pagpapakalat ng Evil Chi sa katawan mo gamit ang pinakaunang mga pagnanasa ng tao. Ang pagpatay din ay isang pagnanasang pumatay. At ang paborito ng mga lalaki, ay maaaring ang kasiyahan sa pagitan ng mga lalaki at babae. Bago pa matapos magsalita si Nelson, namula na ang mukha ni Julius Reed. Kailangan ko lang banggitin ang pinaka-awkward na bagay. At sabi ng aking Panginoon, dahil tayong dalawa ay nasa kama na, malamang ay wala nang mas purong aura sa ilalim ng langit kaysa sa iyong singsing ng hari ng dragon. Walang uri ng Evil Chi ang gagana. Tumingin si Nelson kay Julius Reed, tinagilid ang ulo, bakit namumula ang mukha mo? Naglagay ako ng kaunting makeup. Nahihiya at ngumiti si Julius Reed, maaaring dahil din sa hangin dito. Nang makita ngunit hindi itinuro, kinuyam ni Nelson ang kanyang mga labi at ngumiti, may utang ka pa sa akin. Paano ko ito mababayaran? Napakamot si Julius Reed sa kanyang ulo, lubos na nahihiya. Tama ang makadiyos na madre ng South Sea. Ang dominasyon nga ang sukdulang yang. Ang pangunahing gawain ni Julius Reed ay ang dominasyon, at naabot na niya ang kasakdalan. Ang aura sa loob ng kanyang katawan, kasama ang kanyang pangangatawan, ay parehong napakalakas. Kaya naman naglakas loob siyang hayaang pumasok ang Evil Chi sa kanyang katawan. Una, gusto niyang gamitin ang kapangyarihang ito. Pangalawa, gusto niyang malaman, ang taong unang nagbigay sa kanya ng singsing ng hari ng dragon, kung ano nga ba ang kanilang intensyon. Kung ordinaryong tao lang iyon, baka namatay na sila ng biglaan bago pa man pumasok ang Evil Chi sa kanilang katawan. At noong huling beses, sa hotel, hindi sinasadyang nagawa nila ni Nelson na maging immune siya sa Evil Chi na ito. Gusto mo ba talagang bumawi sa akin? Ngumisi si Nelson, kung gayon ay maaari akong humiling. Sige. Tumanggaw si Julius Reed, ayokong magkaroon ng utang na loob sa iba. Bayaran mo ako gamit ang katawan mo. Nakangiting sabi ni Nelson habang nagsasalita. Lumayas ka. Dumilim ang ekspresyon ni Julius Reed, lumingon siya, kinuha ang Divine Dragon Tripod, at inihagis ito kay Nelson, ituring mo itong regalo para sa iyo. Kahit peke ito, mataas ang kalidad ng imitasyon. Maaaring mapagkamalan itong totoong bagay. Saan tayo pupunta ngayon? Maingat na kinarga ni Nelson ang Divine Dragon Tripod sa kanyang mga bisig, kasunod si Julius Reed. Ngayon, nakasuot siya ng mapusyaw na pink na bestida at naka-twin ponytail pa rin. Talagang kaibig-ibig. Ang pagkilos ni Eleanor Wood laban sa akin ay nagpapatunay ng isang bagay. Tiyak na alam niya ang mga sekreto ng singsing ng hari ng dragon,
Kinuha ni Julius Reed ang kanyang telepono, ini-scroll ang mga larawan, pero ngayon, kailangan kong hanapin si Isabella Worm. Tingnan natin kung ang katulong na ito na minsan kong pinakagusto ay nagtaksil sa akin. May mensahe sa telepono na may kasamang litrato. Mula kalahating oras na ang nakalipas. PS, sana ay maging ligtas ang lahat sa Dragon Boat Festival. Ang update ng kabanata ngayon ay sa umaga dahil nagmaneho ako ng 400 kilometro pabalik sa aking bayan kahapon. Nakauwi ako bandang alas 11 at talagang pagod na pagod ako. Nagsulat hanggang alas 3 ng madaling araw at 2 kabanata lang ang natapos. Natulog ng saglit ng mahigit 1 oras, nagmamadaling bumangon bago mag alas 5, at sumulat ng 3 pang kabanata. Matutulog na ako ngayon. Sana ay mag-enjoy ang lahat sa Dragon Boat Festival. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1198, Kakaibang Silid Tulugan, nahanap mo na ba siya? Natural lang nakilala ni Kella Radcliffe si Isabella Worm. Sa 4 na personal na katulong ng Santong Panginoon ng DeMarco Mount, siya ang pinakapaborito ni Julius Reed. Bilang nobya ng nooy Santong Panginoon, nakuha ni Kella Radcliffe ang halos lahat ng impormasyon sa pamamagitan ng Asher Mountain. Nakaramdam pa nga siya ng selos dahil sa bagay na ito. Kalaunan, nagkita sina Kella Radcliffe at Julius Reed sa Gonzales City. Nang panahong iyon, sinimulan na ni Julius Reed ang pagsisiyasat kay Isabella Worm. Ngunit ilang buwan na ang lumipas na halos walang progreso. Noong nagbabalak si Devlin laban sa akin, nagbalak din ako laban sa kanya. Si Julius Reed, na nakakuyom ang mga kamay sa likod, ay masayang naglakad kasama si Kella Radcliffe sa loob ng patio ng Shadowgate. Iniisip ng lahat na sila ang mga manlalaro ng chess, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, sila ay mga mas bihasang piyon lamang. Tulad ng sa chess, bagamat kailangang protektahan ng lahat ng piyesa ang Harry, at ang mga piyesang iyon ay halos walang pinagkaiba. Nabuhay siya ng mahigit 10,000 taon. Ang karunungan at karanasan ng 10,000 taon ay mga kayamanang walang kasing halaga. Kahit pa sabihin ni Devlin na isa siyang manlalaro ng chess, wala pa rin siyang laban kay Julius Reed. Nang lumitaw si Granny Zaihua malapit sa Shadowgate, nakipagkasundo sina Julius Reed at Tyler Thomas. Ngayon, nagsimula nang lumitaw ang halaga ng kasunduan. Ang mensahe sa telepono ay galing kay Tyler Thomas. Pinigilan ni Julius Reed ang impluwensya ni Granny Zaihua dito, habang pinangunahan ni Tyler Thomas ang piling tao ng Shadowgate sa 1,000 milyang pagsalakay, direktang pinabagsak ang Thunder Peak Hall. Bilang kapalit, tinulungan ni Tyler Thomas si Julius Reed na makahanap ng ilang mga pahiwatig sa loob ng Thunder Peak Hall. Ang pinakanamumukod tanging miyembro ng pamilya ni Pendleton, at ang kanyang napatalsik, ang siyang kumumplito sa kanilang unang kooperasyon. Ipinapakita ng larawan ang isang silid tulugan sa loob ng Thunder Peak Hall. Ang kwarto ay sumasaklaw sa daan-daang metro kwadrado, napakarangya. Ang buong istruktura ay ganap na nasa estilo ng DeMarco Mount. Ang mga materyales na ginamit para sa dekorasyon ay pawang alahas at ginto. Nang masusing suriin, nagulat si Julius Reed nang matuklasan na ito ay eksaktong replika ng sarili niyang silid sa DeMarco Mount. Bukod dito, tila matagal nang hindi tinitirhan ang kwarto. Mukhang may matapang akong ideya. Lumingon si Julius Reed, tumingin kay Kella Radcliffe, at iniabot ang kanyang telepono. Sa tingin mo ba ay dito nakatira ang isang matandang babae? May puso ba ang matandang babaeng ito na parang isang batang babae? Maingat na sinuri ni Kella Radcliffe ang litrato. Nagpadala si Tyler Thomas ng ilang grupo ng mga larawan, halos 12 ng mga ito. Ang buong detalye ng kwarto, kabilang ang kama, ang sahig, at maging ang dressing table, ay pawang nakadisplay sa screen ng telepono. Ang kwarto ay pinalamutian na parang sa isang batang babae. Lahat nakarosas. Bagamat ang layout ay eksaktong kapareho ng sa DeMarco Mount, ang buong scheme ng kulay ay ibang-iba. Ang silid ni Julius Reed sa DeMarco Mount ay pawang ginintuan. Ang ginto ay kumakatawan sa maharlika. Minsan nang nagbiro si Isabella Worm na kung siya ang Santong Panginoon, pipinturahan niya ng kulay rosas ang mga dingding. At ang mga alahas na naiwan sa dressing table ay tila hindi ginagamit ng mga matatanda. May nagsabi sa akin na minsan nang nagpakita si Isabella Worm sa Thunder Peak Hall at ibinigay ang sarili niyang dugo para inumin ni Granny Zaihua.
Naupo si Julius Reed sa gumuhong pader sa pasukan ng punong himpilan ng Shadowgate, nakatingin sa malawak at walang laman na lugar. Noong una, akala ko ay nakuha siya ni Granny Zaihua. Pero, tila may iba pang posibilidad. Nabihag ba ni Isabella Worm si Granny Zaihua? Ganti ni Kella Radcliffe. Kung ganoon nga, ang dahilan ng iyong amnesia ay maaaring may kaugnayan din sa kanya. Santo Panginoon, bakit hindi mo na lang silang lahat palayasin, at hayaan mo akong maglingkod sa iyo? Nang makitang tila masama ang loob ni Julius Reed, nagbiro siya ng nakangiti. Maaaring hindi ganoon ka-simple ang pagkakakilanlan ni Isabella Worm. Hawak ni Julius Reed ang kanyang telepono, seryoso ang ekspresyon, hindi ako naniniwala sa tinatawag na katotohanan, ni sa anumang haka-haka. Maliban na lang kung matagpuan ko si Isabella Worm at mapatunayang talagang pinagtaksilan niya ako. Saan tayo pupunta ngayon? Malakas na tanong ni Nelson. Sa Shadowgate, nakamit ko ang sarili kong mga layunin. Napinsala ko ng husto ang mga mapanghamong taong iyon sa mundo ng martial arts at hindi sinasadyang nakakuha pa ako ng kahit kaunting Divine Dragon Tripod, kahit na ito ay isang replika. Pero kahit papaano, may nagsimulang lumitaw sa aking isipan. Ang pagbawi ng memorya na ito ay tiyak na mangyayari sa malaot madali. Si Julius Reed, habang ang mga kamay ay nakakuyong sa kanyang likuran, ay dahan-daang naglakad palayo sa Shadowgate. Ngayon, mayroon na akong isa pang kakilakilabot na kaaway. Dahil nariyan si Eleanor Wood, maraming bagay ang maaaring hindi maging maayos. Ngayon, nang gumawa ng hakbang si Eleanor Wood, napagtanto ni Julius na ang henyong parmasyutiko na ito ay tiyak na bahagi ng sabuatan noong mga nakaraang taon. Ngunit ngayon, pansamantala niyang hindi nagawang hulihin si Eleanor Wood at piliting umamin dito. Mas mabuting bumalik na tayo sa Gonzales City sa lalong madaling panahon. Nakapatay na ako ng 2 Great Grandmaster mula sa Mount Fabian at sa Sky Slaughter Sect, at nag-aalala ako na baka mapahamak ng 2 paksayon na ito sina Kella Radcliffe at ang iba pa. Bumantong hininga si Julius at tumingin sa malungkot at wasak na Shadowgate. Nalasan ko si Devlin, tiyak na hahanapin niya si Eleanor Wood. Sa oras na iyon, magsisimula na talaga ang plano ko. Tungkol naman kay Grace River. Sa pag-iisip sa kwintas na ibinigay sa kanya ni Elwood Thornycroft, hindi napigilan ni Julius na maningkit ang kanyang mga mata. Ang maharlikang pamilya ng Mont. Ano nga ba ang relasyon ni na Fabian Percival at Grace River? O sa halip, may koneksyon ba ang Thunder Peak Hall at Grace River? Sa DeMarco Mount, hindi talaga nagkasundo sina Grace River at Isabella Worm. Si Eli Ezerpine, bilang panganay na kapatid na babae, ay sinubukang mamagitan sa kanila sa loob ng maraming taon ngunit walang naging tagumpay. Mas pipiliin pa ni Julius na maniwala na gwapo si Karen bago bumalik sa dati ang itsura nito kaysa maniwala na magtutulungan ang dalawang magkaibang individual na ito. Alam ni Lillian Thompson ang kinaroroonan ni Grace River, kahit papaano ay hindi natin kailangang maging ganoon ka-passive. Gusto ko pa ring i-enjoy ang mundo natin para sa ating dalawa, natatawang sabi ni Nelson, wala ang malungkot na kilos ng santo ng Asher Mountain. Minsan, sa tingin mo ba masyado akong maawin? Rhetorical na tanong ni Julius. Mukhang ganoon nga, naisip ni Nelson sandali at pagkatapos ay tumango, kung pagbabatayan ang pamantayan ng isang hari, tunay ngang napakamaawain mo. Noon pa man ay alam ko na ang mga isyo ni Pendleton. Pero mas madalas ko na silang nakakaligtaan. Pero ngayon, hindi ko nagagawin iyon. Naalala ni Julius ang liham na natuklasan tungkol sa sub-manager ni na Leland Will at Pendleton at walang emosyong sinabi, ngayon, plano kong patayin si Pendleton, at lipulin ang Seven Veins. Ang mga taon ng awa ay sinalubong lamang ng mas malupit na paghihiganti mula kay Pendleton. Talaga bang kikilos ka? Pero alam mo ba kung nasaan ang pinuno ng Pendleton? Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Nelson ang tungkol sa Pendleton. Pero alam niya na si Pendleton ay tiyak na kaaway ni Julius. Kung gayon ay papatayin ko sila isa-isa hanggang sa wala nang matira sa kanila. Kinuha ni Julius ang kanyang telepono at tinawagan si Tyler Thomas. Ibinigay ko na sa iyo ang hiniling mo, ang matandang boses ni Tyler ay nagmula sa kabilang linya. Maya-maya, may narinig akong umiiyak. Gusto kong sirain si Pendleton. Matamlay na sabi ni Julius. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sumagot ang boses sa telepono, sa loob ng 3 araw,
kikilos si Andrew, personal na kukunin ang ulo ng kasalukuyang Alliance Hierarch. Tungkol naman sa punong himpilan ng Pendleton, hindi ako sigurado. Pero maaaring alam ko kung nasaan ang pinuno ng Bid Pulse. At si Bid, kilala niya si Andrew. Saan? Tanong ni Julius ng malakas. Swimming City, Ghost Market. May mga bagay si Bid na nangangailangan sa kanya na pumunta sa Ghost Market. Pagkatapos magsalita, ibinaba ni Tyler ang telepono. At sa sandaling iyon, sa Thunder Peak Hall, nakaluhod si Tyler sa lupa, hawak ang telepono. Sa harap niya ay nakatayo ang isang babaeng nakaputi. Nagawa ko na ang lahat ng hiniling mo. Ngayon, maaari na ba akong umalis? May bahid ng kawalan ng magawa ang tono ni Tyler. Oo. Kumaway ang babae at agad na binuhat ng mga disipulo mula sa Thunder Peak Hall ang isang marangyang upuan. Pero may kailangan ako. Pagkatapos umupo sa upuan, ngumiti ang babae at nagsalita. Anong kailangan? Tumangala si Tyler, puno ng peklat ang mukha. Sinuportahan kita para maging tagahawak ng ugat ng mga naudlot na ugat, pero kailangan mong ibigay sa akin ang mga sikreto ng mga naudlot na ugat. Bahagyang tumawa ang babae, gawin mo, o mamatay ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1199, Conclusion, Kapatid na Julius, mahuhulaan mo ba kung bakit ako nandito? Nagmamaneho si Julius Reed sa kalsada, kasama si Nelson na may kakaibang kilos na mahinhin sa tabi niya. Maraming sasakyan sa labas ng Shadowgate. Ito ang mga sasakyang ginamit ng mga makapangyarihang martial artist mula sa dalampasigan para makarating dito. Sayang naman, hindi na babalik ang mga taong iyon. Iilang mga sasakyan na walang may-ari na lang ang natitira. Casual na pumili si Julius ng isa at nagmaneho kasama si Nelson patungo sa pinakamalapit na lungsod sa Shadowgate. Magsalita ka ng maayos, kung hindi ay iiwan na kita, nakangiting sabi ni Julius. Hindi masyadong maayos ang kalsada. Total, maliban sa Shadowgate, wala nang ibang tao o organisasyon dito. May isa pang dahilan talaga ang pagbisita ko, nag-alangan si Nelson, saka tumingin kay Julius at marahang sinabi, may isang bagay akong hindi pa nasasabi sa iyo. Ang aking ina-inahan ay nakatira sa Star City, 300 milya ang layo mula rito. Hindi ako lumaki sa Asher Mountain simula noong bata pa ako. Isa lamang itong kasinungalingan na ginawa ng aking Panginoon para patahimikin ang iba. Mahigit 1 dekada na mula noong huli kong binisita ang aking ina. Ang karaniwang walang inaalala na si Nelson ay biglang nakaramdam ng kaunting lungkot. Alam ko, walang pakialam na sabi ni Julius, noong bata ka pa, dahil babae ka at may 3 nakatatandang kapatid na babae, iniwan ka ng mga magulang mo, dahil gusto nilang magkaroon ng lalaki. Ang kasalukuyan mong inaampunan ang kumupkop sa iyo. Siya ang nagpaaral sa iyo sa pinakamahuhusay na paaralan, nagbigay ng pinakamahusay na edukasyon, at sa huli ay gumawa ng maraming paraan para makapasok ka sa Asher Mountain. Hindi pinansin ang gulat na tingin ni Nelson, nagpatuloy si Julius, syempre, medyo mapagkompetensya ka. Pumasok ka sa Asher Mountain noong teenager ka pa, ang pinakamatanda ngunit pinakamatalino. Sa loob ng ilang taon, naging kandidato ka para sa pagiging santa ng Asher Mountain at gumugol ng ilang taon pa sa pagtalo sa lahat ng iyong mga kakompetensya para lamang maging kapansin-pansin. Matapos kong maging santa, kinuha ko ang bola mong may kulay sa kompetisyon ng pakikipaglaban at itinanggi mo ito. Dahil hindi kita matalo, tiniis ko na lang, pang-aasar ni Nelson habang nakataas ang kilay, inimbestigahan mo ba ako? Hindi siya magtatanong ng ganoong katingang tanong gaya ng paano mo nalaman. Kahit na nalulungkot siya, madaling mahahanap ng pinuno ng 10,000 Mountain Alliance ang sarili niyang pinagmulan. Siyempre naman. Sumulyap si Julius sa kanya, pagkatapos ay binuksan ang musika sa kotse at nagsimulang humimig. Kailan ito nangyari? Tanong ni Nelson na may kuryosidad, matapos mong kunin ang bola kung may kulay. Habang nagtatanong siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asam. Kung totoo ito, ibig sabihin ay naisip na niya ito noong mga panahong iyon. Minsan hindi maintindihan ni Nelson kung bakit siya, ang santa ng Asher Mountain, ay nakakaramdam ng labis na pagpapakumbaba. Pero sa mas malalim na pag-iisip, sino ba naman ang hindi magkakagusto sa isang kakaibang lalaki sa mundo? Yung unang beses, pagkatapos nating matulog ng magkasama.
Casual na sabi ni Julius. Nako, si Nelson, na kanina pa puno ng inaasahan, ay agad na nanigas ang kanyang mukha. Ang gago. Napaka-gago. Sa totoo lang, bago mo ako niloko, wala naman talaga akong pakialam kung sino ka. Pagtatanggol ni Julius sa sarili, dapat kang magpasalamat. Isa lang ang binanggit ko. Tumingin siya kay Nelson, ang tanging babaeng natukoy ko na ang pagkakakilanlan ay kabilang sa 6, maliban sa 4 na katulong sa tabi ko, ikaw lang at si Keller Radcliffe. Ngayon, pakiramdam mo pa rin ba ay nagawan ka ng mali? Nang marinig ito, hindi maipaliwanag na lumiwanag ang kalooban ni Nelson. Si Keller Radcliffe ang lehitimong asawa, ang asawang minamahal ni Julius. Para magkaroon ng parehong paggamot, plano kong bisitahin muna ang Star City, pagkatapos ay sumakay ng barko pabalik sa Gonzales City. Hindi na maaaring ipagpaliban pa ang usapin kay Isabella Worm. Hindi magtatagal ay kikilos na ang mga traidor ng DeMarco Mount. Pinalakas ni Julius ang musika sa kotse at nagmaneho patawid sa disyerto. Ang eksenang ito, kung may dalang mahabang ripple at nakasakay sa kabayo, ay talagang magiging parang isang western cowboy. Salamat, sabi ni Nelson habang kinagat ang labi. Nga pala, simula nang makapasok ako sa Asher Mountain, matagal ko nang hindi nakikita ang aking ina-inahan. Kung hindi dahil sa kanya, baka natamba na ako sa lamig sa kalye dahil babae ako noon. Lungsod ng Bituin, ang lungsod na pinakamalapit sa Shadowgate. Sa pagkakataong ito, pangunahing tumulong si Nelson kay Julius Reed na palayasin ang Evil Chi. Matapos makatanggap ng tawag mula sa Southern Sea Godlinon, naglakbay siya ng magdamag para makarating dito. Pero may pangalawang bagay pa, gusto rin niyang samantalahin ang pagkakataong bisitahin ang kanyang ina-inahan. Ang mga tao ay hindi mga halaman, mayroon silang mga damdamin. Kahit ang tinaguriang santa ng Asher Mountain ay tao rin. Noong nasa Asher Mountain siya, para takpan ang bibig ng masa, hindi siya makauwi para bisitahin ang kanyang pamilya. Hindi rin niya maibunyag ang sarili niyang pinagmulan. Ngayong nakaalis na siya sa Asher Mountain at nakarating na sa Shadowgate. Ito na ang perpektong oras para dumaan sa Star City pabalik. Ayaw niyang mag-iwan ng anumang pagsisisi. Ang mga ordinaryong tao ay walang kapantay na tagal ng buhay ng isang martial artist. Gusto ng mga bata na alagaan ang kanilang mga magulang, ngunit kadalasan ay wala ang mga magulang. Matapos sumikat si Nelson, hindi na niya kailanman nabayaran ang ginawa ng kanyang ina-inahan. Papunta pa lang, hindi ako malayang samahan ka sa pagbisita sa pamilya mo, nakangiting sabi ni Julius Reed habang umiiling, maaaring patay na ang mga tao sa martial world. Pero, hindi sila kasing halaga ng mga lamok. Sinusundan tayo ng Town North King mula sa the North Sea at nakarating na sa Star City. Pinag-iisipan ko, marahil oras na para turuan ng leksyon si Devlin. Orihinal, nilinlang ni Devlin ang North Sea, na sinasabing gusto niyang magsanib puwersa para agawin ang Divine Dragon Tripod. Kalaunan, pinagtaksilan ni Town North King si Devlin, dahil gusto niyang ilipat ang especially iyan ni Julius Reed at linlangan ang lahat. Ngunit sa huli ay ginamit siya ni Devlin, na pumatay sa halos 100 ng mga kabalyeriya ng North Sea sa Middle River Pier. Tanging ang Town North King lamang ang nakatakas ng mag-isa sa isang kaawa-awang kalagayan. Pagkatapos umalis sa Middle River Pier, patuloy na sumunod si Town North King. Pero bigla siyang tumigil sa pagsunod kay Devlin at nagtungo sa Star City. Ang tunay na dahilan kung bakit gustong pumunta ni Julius Reed sa Star City ay dahil minsan ng matagal na panahon dito si Baylor Davenport noong nag-aaral pa siya. May sikreto siguro ang hari ng bayan sa Hilaga kung bakit siya pumunta rito ngayon. Natuntun siya ni na Templeton Lena at ng iba pa sa Star City ngunit hindi sila nagtagumpay. Kung wala ang North Sea Cavalry na pumipigil sa kanya, napakadaling magtago ng mag-isa para sa Town North King. Ano ang plano mong gawin? Sa isang punto, itinali na ni Nelson ang kanyang sarili kay Julius Reed. Ano mang nais gawin ni Julius Reed, tutulungan siya ni Nelson ng buong makakaya. Pagkatapos nating makarating sa Star City, bibisitahin mo muna ang pamilya mo. Susuriin ko ang nakaraan ni Baylor Davenport, magaan na sabi ni Julius Reed, habang ang isang kamay ay nasa manibela. Ayon sa impormasyon mula sa aking mga impormante, sinubukan ni Kyler Reed na palitan si Baylor Davenport at muntik na siyang mapatay.
Sa sobrang tusong babae, sa palagay ko ay hindi lang siya pumunta sa ibang bansa para magtago. Isa pa, paano magagawa ni Kyler Reid na pag-isahin ang North Sea ng mag-isa? Gusto kong mahuli ang Town North King at matuklasan ang mga sikreto ng North Sea. Higit sa lahat, gustong malaman ni Julius Reed kung bakit namatay si Ian Jordan. Tulad ng sabi mo, hindi sumagot si Nelson. Masyado siyang pagod mula sa nakaraang pagsubok at nakaramdam ng antok. Nang makitang nakapikit si Nelson, hininaan ni Julius Reed ang volume ng musika sa kotse. Nang mapansin ito, bahagyang umangat ang sulok ng bibig ni Nelson. Napakamaalalahanin naman ng lalaking ito. Kuwit, walang kakayahan ang mga nasasakupan ko, at pinagplanuhan kami ni Devlin. Dahil dito, lahat ng tropang pinamunuan ko ay napatay. Lungsod ng bituin. Sa isang madilim na silid, si Town North King, na nakasuot ng suit at sombrero, ay lumuhad sa lupa. Hindi mahalaga, sa harap niya, isang matandang lalaking nakasuot ng balabal na dragon ang kumaway. Nabalitaan ko na ang tungkol kay Devlin, mahirap siyang pakisamahan. Hindi nakakahiya na naloko ka. Gayunpaman, dapat nating bilisan ang ating pag-unlad sa silangan. Habang nagsasalita, hinawakan ng matandang lalaki ang isang singsing na jade sa kanyang daliri. Noon, ginagamit namin ang buong North Sea bilang pain. Ngayon, oras na para tapusin ang larong ito ng chess. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1200 Pamilya Donovan, nagkasala ako. Yumuko si Town North King, at lumuhad ng malalim sa harap ng matanda. Sinasabi kong wala kang kasalanan, at wala kang kasalanan. Tumayo ang matanda, dahan-dahang tinulungan si Town North King na makatayo. Pagkatapos ay tumalikod at naglakad papunta sa pader, marahang ipinatong ang kanyang mga kamay dito. Napakaliit ng silid, halos 10 metro kwadrado ang laki. Sa loob, isa lamang simpleng upo ang gawa sa kahoy at isang maliit na mesa ang naroon. Isang tiko, isang tasa. Bukod doon, wala nang iba pa. Ang mga dingding ay gawa sa kulay abong konkreto. Sa itaas ng kanilang mga ulo ay nakasabit ang isang mahinang maliwanag na ilaw. Kumikislap-kislap ang ilaw at patay-patay. Tila ito ay sanhi ng isang hindi matatag na electrical circuit. Panginoon ko, nabigo akong protektahan ang prinsesa at muntik ko nang hayaan si Kyler Reid na magplano laban sa kanya. Kamahalan, pakiusap po, parusahan ninyo ako. Yumuko ng malalim si Town North King, ang kanyang mukha ay puno ng pagkakasala at pagsisisi sa sarili. Baylor, kung iyon lang ang kaya niya, hindi na mahalaga kung mamatay pa siya, wala nang dapat pang hinayangan, malumanay na sabi ng matanda. Pero, yumuko si Town North King ng 70 degree, hindi naglakas loob na iangat ang kanyang ulo. Alam niya noong nagbabalak si Kyler Reid laban kay Baylor Davenport. Bukod dito, kahit na kaya niya sanang patayin si Kyler Reid, pinili ng Town North King na pakawalan siya. Kalaunan, habang sinusubaybayan niya si Devlin, bigla niyang natanggap ang North Sea Token. Nang makita ang token, kinailangan niya agad na sumugod dito. Kung hindi, wala sanang awa. Sa hindi niya malay, inakala niyang nabunyag na ang bagay na ito at handa nang imbestigahan ng matanda sa harap niya ang responsibilidad. Mula nang pumasok siya sa silid na ito, nanginginig sa takot ang Town North King. Hindi siya naglakas loob na iangat ang kanyang ulo. Hindi na kailangang banggitin pa ang bagay na ito, medyo matigas ang boses ng matanda. Tandaan mo, tinutulungan mo si Baylor, at hanggat tapat ka, hindi kita papatayin. At maaari mo pa ring tamasahin ang lahat ng kaluwalhatian at kayamanan. Huwag mong alalahanin kung magtaksil si Kyler Reid o hindi, alagaan mo lang ang iyong sarili. Pagkatapos nito, mas lalong ibinuhos ng matanda ang kanyang lakas. Bam! Tunog. Unti-unting nabibitak ang konkretong pader. Sa wakas, naging pinto na rin ito. Sumikat ang liwanag sa pintong ito, na nagbigay liwanag sa madilim na silid. Itinaas ni Town North King ang kanyang ulo sa unang pagkakataon. Nang makita niya ang nakasisilaw na tanawin sa harap niya, nanlaki ang kanyang bibig sa gulat at nanlaki ang kanyang mga mata. Isang palasyo na labis na marangya. Sino ang mag-aakala na ang madilim at sirasirang silid na ito ay maaaring maging daan patungo sa palasyo ng imperyo? Ang palasyo ay may lawak na libu-libong metro kwadrado, at bawat piraso ng sahig ay gawa sa purong ginto.
Ang kisame ng palasyo ay nababalutan ng hindi mabilang na mga nagliliwanag na perlas. Hinabi pa nga ng mga gintong sinulid ang pulang carpet sa gitna. Nakaukit dito ang simbolo ng soberanya ng North Sea. Isang gininto ang dragon na may 9 na kuko. Kamahalan, ito ay, natigilan ang Town North King. Kahit na mas mababa lang siya ng ranggo kay Baylor Davenport sa New Bay High Royal Court, wala siyang ideya na libu-libong milya ang layo sa Star City ay may ganitong palasyo pala. Sumama ka sa akin. Itinuwid ng matanda ang kanyang likod, inayos ang suot niyang damit na parang dragon, at dahan-daang naglakad patungo sa gitna ng malaking bulwagan. Habang papasok siya sa palasyo, pakiramdam ng Town North King ay halos hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Nakakagulat ang sakit. Sa loob ng malaking bulwagan, halos 100 tao ang nakatayo ng maayos sa mga hanay. Sila ay nakasuot ng itim na balabal, na may mga gintong dragon na bordado sa kanilang mga likod. Mabuhay ang kanyang kamahalan. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan mula sa loob ng bulwagan. Natigilan si Town North King. Noong araw sa The North Sea Ivory Bay, wala pang ganitong karangyan. Napakaganda, di ba? Naglakad ang matanda papunta sa harap ng trono at pumihit upang umupo. Tumugon, bilang tugon sa inyong kamahalan, napakadakila nito. Medyo nauuto si Town North King sa kanyang pagsasalita. Ang eksena sa harap niya ay higit pa sa kahanga-hanga. Sa loob ng bulwagan, may 18 haligi ng dragon, lahat ay nakaukit sa ginto. Ang mga mata ng bawat dragon ay kasing laki ng itlog ng manok. Nagliliwanag na perlas. Ang mga dingding, na pininturahan ng alikabok ng ginto, at ang mga hagdan ay gawa rin sa purong ginto. At ang tronong kinauupuan ng matanda, ang mga patungan ng braso ay naglalaman ng 2 perlas na kasing laki ng kamao. Bagamat maringal ang lugar na ito, maringal at kahanga-hanga ito. Pero kung ikukumpara sa DeMarco Mount, halos pareho lang ang lugar ko at ang isang slum, sabi ng matanda ng bahagyang nakangiti. Noon, minsan akong bumisita sa DeMarco Mount para makipagkita sa Sagradong Panginoon. Alam mo ba, may 999 na baitang, lahat ay gawa sa ginto. Nang tumangala ako, hindi ko nakita ang malaking bulwagan ng DeMarco Mount. Ito ay bumantong hininga ang matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik, mga ulap iyon. Ang palasyo ay tila nasa langit. Nang matapos ko ang 999 na baitang at nakita ko ang isang nakasisilaw na gininto ang palasyo. Akala ko iyon ang malaking bulwagan ng DeMarco Mount. Ngunit sinabi sa akin ng aking ama, iyon ay isang palikuran lamang. Ang kasaganaan ng DeMarco Mount ay higit pa sa iyong imahinasyon. Mula noon, sumumpa ako na ibabagsak ang 10,000 Mountain Alliance at uupo sa upuang iyon. Iyan. Nang banggitin niya ito, bahagyang nabasag ang boses ng matanda. Ang upuang iyon ang pinakakakaibang upuang nakita niya. Kamahalan. Iniulat ng Bid Pulse na nabihag ng vein holder si Tyler Thomas at ang Divine Dragon Tripod. Malapit na, may ipapadalang tao para ihatid ito. Sa dulo ng malaking bulwagan, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na baluti ang sumigaw, "Binabati kita, kamahalan. Binabati kita, kamahalan." Sa ibaba, tumunog ang koro ng pagbati. Tingnan mo, makukuha natin ang lahat ng ating ninanais, isa-isa, dahan-daang itinaas ng matanda ang kanyang kamay, habang nakatingin sa Town North King. Manatili ka rito ng ilang sandali, at pagkatapos kong makuha ang Divine Dragon Tripod, tulungan mo akong maghatid ng isang bagay sa Pendleton. Anong item? Kahit nagulat si Town North King, sinubukan pa rin niyang manatiling kalmado. Ang Divine Dragon Tripod na matagal na niyang hinahanap ay kinuha ng Bid Pulse. At ngayon, ibibigay na ito sa nakatatanda sa harap niya. Ang North Sea Token. Hinugot ng matanda ang isang Jade Token mula sa kanyang dibdib at iniabot ito sa Town North King. Ibigay mo ito kay Andrew Pendleton. Gamit ang token na ito, papalitan ni Pendleton ang Alliance Hierarch. Nakakahiya lang para sa matandang kaibigan ko, sino ba ang hindi namamatay? Nanginginig na kinuha ni Town North King ang North Sea Token at marahang hinaplos ang mga disenyo rito. Kuwait, masigla ang Star City. Sa loob ng radius na 800 milya, ito ang pinakamalaking lungsod. Gabi na nang ihatid ni Julius Reed si Nelson papuntang Star City. Pagod na pagod sa biyahe,
At dahil gustong umalis ni Nelson ng maaga kinabukasan, casual silang naghanap ng hotel at nag-book ng 2 kwarto. Bagamat nasa sabik si Nelson na maging nasa pinakamagandang kondisyon para sa pagbisita sa kanyang ina-inahan bukas, bumalik pa rin siya sa kanyang silid at natulog ng mahimbing. Ngunit tahimik na nilisan ni Julius Reed ang hotel. Ang nag-aampon kay Nelson ay nagngangalang Dawson Carmichael, isang kilalang miyembro ng isang malaking lokal na pamilya sa Star City. Ang pamilya Donovan ay nagmamay-ari ng libu-libong tindahan at matatag sa pananalapi. Kung hindi nila sana maipadala si Nelson sa Asher Mountain. Ngunit habang mas komplikado at magkakaugnay ang malaking pamilya, mas lalong hindi mapapanatag ang loob ng isang tao. Batay sa mga nakaraang investigasyon, nagpasya si Julius Reed na bumisita muna. Para alamin kung mayroong anumang irregularidad sa pamilya Donovan. Pagkalabas ng hotel, maginhawang naglakad-lakad si Julius Reed sa mga kalye. Masigla ang Star City dahil sa mga taong papasok at paalis. Kahit gabi na, siksikan pa rin ang mga kalsada dahil sa dami ng mga sasakyan. Madaling mahanap ang pamilya Donovan. Bilang isang sikat na malaking pamilya sa Star City, ang mansyon ng mga Donovan ay matatagpuan sa sentro ng lungsod. Nakarating na sina Templeton Lena at ang iba pa sa Star City, ngunit dahil hindi nila nasundan si Town North King, pumunta na lang sila sa pamilya Donovan. Kumusta? Sa dilim, isang anino ang lumitaw. Mahinahong tanong ni Julius Reed, may kakaiba ba? Medyo iba ito sa inaakala mo. Kumuha si Templeton Lena ng isang litrato at iniabot ito kay Julius Reed. Ang taong ito si Dawson Carmichael.